Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3671 ang malaking paghahambing ay nagtatapos dito. Sa oras na ito sa arena, uminit ang sitwasyon ng labanan. Pagkatapos ng lahat, si Chi Sanchuan ay isang matandang sugarol. Matapos niyang mapag-aralan ng ilang mga patakaran ng mga dice point, nagsimula siyang gumawa ng mga pagsasaayos. Nang hamina ang kanyang estado, gumamit si Chi Sanchuan ng iba't ibang taktika sa pagtatanggol upang labanan ang pagsalakay ni Tai Kang. Nang makitang nangingibabaw ang kanyang mga puntos, isang lumilipad na dragon na tumatawid, na pilit na iniiwasan ang mabigat na suntok ni Tai Kang, ang nagpakita ng Ash Glacier. Agad na tinakpan ng malaking lugar ng Xuanbing ang Tai Kang ng pagyayelo, na sinusundan ng dagat ng apoy ng Kangyan, na maaaring makapinsala sa Tai Kang. Ngunit si Tai Kang ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon, nilaslas ng isang palad sa lupa, at sa isang paggalaw ay pinilit ng Abyss, ang isang bitek sa kanyang layunin ng sibat, na iniiwasan ang nagngangalit na Kangyan. Kaagad mula sa kailaliman ng lupa, na may direktang paggalaw upang hatiin ang kalangitan, agad siyang pinatay ni Tai Kang sa harap ni Chi Sanchuan. Ang Golden Red Energy Spear ay bumulusok sa baywang at tiyan ni Chi Sanchuan ng mabangis. Og! Napasigaw si Chi Sanchuan, at nag-aatubili na ginamit si Filungdo para mawala ito sa isang iglap upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Sa Shenlang Pavilion, si Feng Jishao ay wala na sa mood na ipagpatuloy ang panunood, at ang kanyang mukha ay malungkot. Kuya, huminahon ka, ang pangatlong anak ay hindi sinasadya ng ilang sandali. Alam ni Jili Uhei na malapit nang magalit ang kuya. Sa nakalipas na 10,000 taon, alam ko lang kung paano pumunta sa kasino at tinalikuran ang aking cultivation, kaya napunta ako sa ganoong dilema. Malamig na sumangot si Feng Jishao, ang ikatlong master ng marangal na si Jiu Shang Tiaingong ay nasugatan ng isang ligaw na lahi ng Diyos, anong uri ng kagandahang loob. Si Feng Jishao ay gumawa ng isang hakbang pasulong at lumitaw sa gitna ng ring. Ungol. Isang dagandong ng dragon ang umalingaw sa loob ng 9 na araw. Isang higanteng kaluluwang Xinglong na hindi galit at malakas, biglang sumugod sa langit mula sa likod ni Feng Jishao, nakahiga sa tuktok ng martial arts field. Ang berdeng dragon na kaluluwa ay parang buhay, tulad ng isang tunay na berdeng dragon na mythical beast, na tinatanaw ang mga tao. Nang dumating ang oras, bumalik ang dice ni Chi Sanchuan sa orihinal nitong estado at nahulog. Kuya. Si Chi Sanchuan ay may dugo sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay mapatla, alam na siya ay nabalisa. Suray-suray din ang kangganir ni Tai Kang matapos mawala ang target. Sumimangot si Tai Kang, pinilit na tumawag, at pagkatapos ay tinawag ang sibat pabalik. Tumingin siya kay Feng Jishao ng may kaina-hinala at mapagbantay. Diyos ko! Ang mito ng Shenlang Clan. Ang Shenlang Clan, ang unang Diyos ng digmaan sa Hongmeng, ang nakatatandang Feng Jishao. Mga madla, sa sandaling ito sa ating nakatuong labanan, ang nakatatandang Feng Jishao ay hindi makaupo. Hindi ko alam kung ano ang balak ni Elder Feng Jishao, nasa kalagitnaan pa lang si Dongqing sa nasasabik na paliwanag, at ang mikroponong instrumento sa kanyang kamay ay direktang nabaluktot at na-deform, at bumukas ito. Napatingin si Feng Jishao sa tatlong tao sa commentary platform, at sinabing may blankong ekspresyon, ang 8-door competition, ito na ang katapusan. Si Dongqing, Yan Song, at Wang Bingbang ay natakot kaya tumakas sila, at hindi nang ahas na manatili sa kalagitnaan. Hakbang. Ang milyon-milyong manunood sa eksena ay may iba't ibang ekspresyon, naguguluhan, nalilito, nakikiusyoso, hindi nasisiyahan, at maraming pinag-uusapan. Sa Tianfeng Pavilion, hindi inaasahan ng lahat na mangyayari ito. Ano ang ibig sabihin ng Feng Jishao? Ito ang kalooban ng Patronus. Naglakas loob siyang lumabas at gumawa ng desisyon. Nagtataka si Ling Yue. Maaaring may malaking sitwasyon sa Hongmeng. Hulaan ni Ning Zimo. Anong alam ni Tito? Hindi maiwasang magtanong ni Xiao Wang. Sa katunayan, malamang na mahulaan ni Ye Fan kung ano ang balak gawin ni Feng Jishao. Ngunit sa pag-iisip sa ipinagkatiwala ni Alu, nagpasya siyang tingnan muna kung paano tutugan ang mga tao mula sa Hongmeng. Tingnan natin ito, sabi ni Ye Fan. Matalim na tiningnan ni Su Qingzhou ang lalaki at tila may iniisip, ngunit hindi pa rin siya umimik. Sumimangot si Tai Kang at sinabing, hindi ko akalain na ang Shenlang Clan ni Hongmeng ay hindi matatalo ng ganoon kalaki. Bakit, ang 8-sect Great Competition ay nawalan ng mukha sa iyong Hongmeng, kaya kailangan mong tapusin ito ng maaga. Walang pakialam na sinabi ni Feng Jishao, ang Wild God Clan, kung hindi mabait ang bahay na ito, dahil lang sa pananakit mo sa anak ko, mapapawi ka ngayon, hindi mo kailangang maging mangmang. Feng Jishao, itong emperador na baril ay may mali ka ba? Malinaw, ngayon lang ay dahado si Chi Sanchuan. Lumabas ka sa oras na ito, ngunit nawala sa iyo ang mukha ng pamilya Shenlang. Sa oras na ito, si Zhou Hankong ay nagdala ng grupo ng mga eksperto mula sa Bihan Temple at nahulog mula sa kanyang kahon. Huwag mong isipin na kaya mong lokohin ang mga tao dito. Ang maliliit na lalaki dito ay natatakot sa iyo, at kaming mga matandang buto ay hindi ka matatakot.
Ipinagmamalaki niyang sinabi, sa pagkakataong ito ang 8 Major B, espesyal na inayos ito ng Petronas, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka, at iyon na. Oo. Napakawalang galang mo kay Lord Long. Kahit na huminto ito ngayon, ang 8th door competition ang una para sa ating Xuanman. Ang Ming clan ay delusional. Ang angka ng Zuan Ming sa pinangyarihan ay tumayo lahat at nagprotesta ng malakas. Mukhang nanghihinayang si Feng Jishao, Zhou Hankong, ngayon na, bakit iniisip mo pa rin ang mga tagumpay at pagkalugi ng iyong sarili at ng iyong angkan? Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Zhou Hankong. Kanina lang sinabi ng Protoss Gunner na umalis na ang Guardian God na si Long Ye. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon ni Hongmeng ngayon? Haha, kalokohan. Matagal nang binantayan ni Longgai si Hongmeng, paanong hindi niya masabi? Hindi. Saan ito mapupunta? Naiinis na sabi ni Zhou Hankong. Zhu Yuan. Biglang sumigaw si Ji Liuhei, at sa parehong oras, mayroong isang banal na hayop. Ang ulo ng tigre, kabayong may sungay, tainga ng aso, katawan ng dragon, buntot ng leon, at paa ng kabayong may sungay ay parang lahat, ngunit wala sila. Si Zhu Buxiang ba? Kinilala ng ilang tao ang pinagmulan ng gawa-gawang hayop na ito. Nagulat ang ilang tao sa madilim na pinto. Itong lalaking ito. Hindi patay. So pinasok niya ang Hongmeng. Nakita ni Zhou Hankong si Zhu Buxiang, medyo pangit ang mukha niya, Ji Liuhei, anong pinagsasabi mo? Bakit pumunta si Lord Long sa Juyuan? Zhou Great Hall Lord, maglakas loob ba akong magsalita ng walang kaparirikan tulad nito? Anong uri ng pag-iral mayroon si Lord Long, kung gagamitin namin ito upang linlangan ka, hindi ba kami mahahanap? Kinagat-kagat ni Ji Liuhei ang isang paa ng manok at tinapik ang isa pang mamantika na kamay. Siyam na magkakaibang ulo. Sabihin mo, anong nakita mo? Sabi ni Ji Liuhei. Si Jiu Box Iyang ay hindi nang ahas na sumuway, kaya maaari lamang niyang sabihin ng tapat, nakita mo, ang Petronas ay pumasok sa Juyuan. Para sa iba pang impormasyon, ang impormasyon ni Yewuya ay kasangkot, at kahit na siya ay patayin, hindi siya maglalakas loob na sabihin ito. Kasabay nito, si Jiu Box Iyang ay tahimik ding tumingin sa Tianfeng Pavilion, ang kanyang mga mata ay umiikot. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan sa mga manunood. As we all know, may crack sa Hongmeng na pwede lang makapasok. Ito ay nasa ilalim ng Jiequan, at walang babalikan. Ang dating demonyong emperador, si Jian Zizai, ay piniling pumasok sa Juyuan para sa pagkakaisa ng tao at demonyo sa Hongmeng. Sinasabing ginalugad ang hindi kilalang larangang iyon, ngunit alam ng lahat na ito ay simpleng pagpapadala ng kamatayan. Ikaw, kalokohan mo ang sinasabi mo. Bakit pumunta si Lord Long sa Juyuan? Galit na tanong ni Zhou Hankong. Mahirap bang intindihin ito? Tumawa si Ji Liuhei, ang Long Ye ay isa ng hindi magagapi na pag-iral. Kung gusto niyang masira, kailangan niyang umalis sa mundong ito. Nasa mood ka bang pamahalaan ng mga kaguluhang ito? Mapangahas. Biglang itinuro ni Feng Jishao, ikalawang kapatid, tumahimik ka. Ang Patron Saint ay may pananaw sa kinabukasan, paano ka makakapag-isip ng may mali siya? Kabanata 3672 umuwi ng 10,000 hakbang. Nagmamadaling niyuko ni Ji Liuhei ang kanyang ulo, kuya, masyado akong nagsasalita. Pagkatapos ay tumingin si Feng Jishao sa paligid at sinabing, lahat, tulad ng narinig mo, pinili ng Petronas na umalis para sa ilang kadahilanan. Ngunit mangyaring maniwala ka sa akin. Ang Patron Saint ay talagang binibigyang halaga si Hongmeng, at tiyak na hindi ako pababayaan. Nalulungkot din si Feng tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, si Lord Long ay palaging ang pinakamatibay na suporta ng Hongmeng, na humantong sa amin upang bumuo ng quartet at palakasin ang Hongmeng. Noong unang panahon, ako, si Feng Jishao, ay kinuha ang mga anak ng angkan at nakipaglaban sa lahat ng direksyon. Saan man ako pumunta, lahat ng mga dayuhang lahi ay nakayuko at nagsilbing mga ministro. Ngunit kamakailan lamang, anggang ng Baman ay hindi pa nagtagumpay, at ang mga pioneer ay nawawalan ng higit pa, at kahit na nasira ang isang malaking bilang ng mga piling tao. Kahit ngayon, ang tinatawag na mga talento na napili natin, maging ang mga magsasaka ng mabangis na ligaw, ay hindi makayanan. Siguro, pinili ng Panginoon na iwanan dahil sa susunod na dosis ng gamot, kaya't hindi na natin ito masasabing. Kayang buhayin ng tao ang kamahalan ni Hongmeng. Pagkatapos ng mga salitang ito, maraming tao sa 8 sekta ang napabuntong hininga sa kahihiyan. Lahat. Pagdating ko dito, naintindihan ko talaga ang magandang intensyon ni Lord Long. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit ang mga mabangis na lahi ng dayuhan na ito ay dumating sa Baman Grand Competition ay dahil hiniling sa amin ni Lord Long na maunawaan ng malinaw. Reality. Kung si Hongmeng ay patuloy na bumagsak ng ganito, sa malaot madali, ito ay lalamunan ng mga ligaw na lahi ng dayuhan. Ang ating pundasyon ng Chenkyo ay mawawasak ng mga lahi ng dayuhan. Yumuko si Feng Jishao sa langit, ako, si Feng Jishao, ay sumusumpa kay Lord Long, hindi ito maiiwasan.
Dapat nating ipagtanggol si Hongmeng, at huwag hayaang Year-Okon ang mga ligaw na dayuhan sa kalahating pulgada ng lupain ni Hongmeng. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng parang tsunami na palakpakan mula sa eksena. Makapangyarihan si Elder Feng Jixiao. Palace Master Feng Jixiao. Maging aming Patronus. Hinding-hindi matatalo si Hongmeng sa Little Wilderness. Maraming mga radikal ang nagsimulang punahin si Ren Tianquo, Jihan Tian at iba pa ang nagmura at nilibak. Ang galing ng pag-arte ni Feng Jixiao na ito ay hindi kapanipaniwala, nginisyo ni Su Qingzhou. Paano magiging sapat ang lakas ng isang solong tao para makabuo ng Jiushang Tianggong? Si Xiao Wang ay mukhang nag-aalala, Tiyo, mahirap gawin ngayon, ang Patronus ay tila wala na, tayo ay nag-iisa, kailangan natin kung hindi muna tayo umalis, mayroon tayong pangmatagalang plano, tama ba? Si Ye Fan ay tahimik at hindi nakikipag-usap sa isa't isa, kaya napabuntong hininga na lamang si Xiao Wang. Haha, haha. Galit na tumawa si Zhou Hankong, Feng Jixiao. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Maaari ka talagang maging tanga. Lagi nang sinasabi ng Patron Saint ang lahat. Mula noong kompetisyon na ito na may 8 pinto, ang unang Ming ay maaaring mag-wish sa Patronus, paano ito makakaalis? Napangiti si Qi Sanchuan, Zhou Hankong, tanga ka ba? 2. Mag-wish ka sa Patronus, hindi mo kailangang mag-wish sa Dragon Lord. Kung si Hongmeng ay mahalal na ang bagong Patronus, ang unang lugar ay maaari pa ring mag-wish. Oo, sa mga tuntunin ng lakas at seniority, ang ating Palace Master ay ang pinakaangkop na kandidato na humalili sa Patronus, malakas na sabi ni Ji Liuhei. Ang mga eksperto mula sa Xuanming Clan sa Bihan Temple ay agad na hindi nasiyahan. Fuck you. Anong uri ng birtud si Feng Jixiao, hindi alam ng mga tagalabas, sino sa atin sa Hongmeng ang hindi nakakaalam. Tungkol sa kanyang anak na si Feng Jixian, na pumatay sa kanyang asawa at ginawa ang kanyang asawa, siya ay puno ng kasamaan, at bulag niyang tinakpan ito. Si Feng Yunsan, napakabuting binata, ay ikinulong mo ng napakatagal dahil hindi siya sa iyo. Ang mga batang talento na nagpayunir sa Feng Yunsan sa simula ay lahat ay maaaring magpatutuo. Paano mo inuusig ang laman at dugo ng iyong mga nasasakupan? Kahit ang kanyang biolohikal na anak na babae, si Feng Tayu, ay hindi man lang ito makita, at dumiretso sa madilim na pinto. Isang bastos at sakam na tao na karapat-dapat na humalili sa Patron Saint ni Hongmeng. Pagbaba, isa-isa nilang pinakawalan ng kanilang pamimilit na mukhang mabangis. Ngunit ang mga tao sa Bihan Temple ay hindi mahina, at ilan ang direktang pumasok sa anyo ng Xuanming Eye Soul, at nakipagkompetensya sa mga Shenlong Master na ito. Sa isang iglap, may nagngangalit na apoy ng dragon sa isang gilid at nagyayelong hangin sa kabilang panig. Feng Jixiao, kahit na wala na si Lord Long, ako, si Zhou Hankong, ay hindi papayag. Ikaw ay naging patron ng Hongmeng. Ang mukha ni Zhou Hankong ay madilim at malamig, at ang kanyang mahabang buhok ay naging puti ng nyebe, tulad ng mga kristal ng yelo. Mabilis na nagdilim ang liwanag sa paligid niya, parang pumapasok sa madilim na gabi. Diyos ng taglamig. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na napabulalas nang makita ang eksenang ito, ang paglilinang ng linya ng dugo ni Han Kong sa linggong ito ay hindi mahalaga. Sister Qingzhou, hindi ba ikaw din ang Diyos ng taglamig? Isa't isa, tama ba? Ngumiti si Wu Yechuan. Hindi. Ang Diyos ng taglamig ni Zhou Hankong, ang temperatura ay mas mababa kaysa sa akin, at ito ay mas nakaka-relax. Malayo pa ako sa pag-abot sa antas na ito, sabi ni Su Qingzhou. Si Sister Qingzhou ay may magandang paningin. Maraming tao ang nag-iisip na ako ay isang monghe sa Hongmeng na pangalawa lamang kay Feng Jixiao, ngunit sa katunayan, nalampasan ako ni Zhou Hankong sa loob ng halos 10,000 taon. Pinaikit ni Xiao Wang ang kanyang mga mata at sinabing, itong Zhou Hankong, mula nang ang kanyang pinakamamahal na asawa ay kinuha ni Feng Jixiao, siya ay nagsusumikap para sa araw na ito. Kahit na wala na ang Patronus, siya at ang mga miyembro ng pamilya ng Bihan Temple ay magsisikap pa rin para sa araw na ito. Ang lakas ang magiging pinakamalakas na kalaban ni Jiushang Tianggong. Tumango si Ye Fan, nakita na niya na, sa kabuuang lakas, ang 12 ng mga tao sa gilid ng Bihan Temple ay talagang kalahating kati kay Jiushang Tianggong. Bagamat may kalamangan pa rin si Feng Jixiao, kung mabigat ang sakripisyo, imposibleng matiyak na sasamantalahin ito ng ibang puwersa. Zhou Hankong, ikaw ay isang Hongmeng elder, ikaw ay nakakadismaya sa upuang ito. Si Feng Jixiao ay mukhang malungkot, para sa mga personal na hinaing, ibinenta mo ang buong kinabukasan ng Hongmeng sa mga ligaw na dayuhan, maaari mo bang ipahinga ang iyong konsensya? Kung ikaw gusto kong magdagdag ng krimen, bakit wala kang dahilan, Feng Jixiao, bakit ko ipinagkanulo si Hongmeng? Ngumisi si Zhou Hankong. Iniunat ni Feng Jixiao ang kanyang kamay at itinuro si Zhou Zuliang na nakatayo sa karamihan ng Xuanming clan. Ang Zhou Zuliang na iyon, na ang pangunahing katawan ay isang demonyong hari sa ligaw, na pinangalanang Satanas. Ikaw na angkan ng Xuanming, nagpadala ng demonyo para lumahok sa kompetisyon, gusto mo pa bang makipag-wish sa Patron Saint?
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling kumulo ang mga manunood. Bumangon ka na. Ano? Si Zhou Zuliang ang Demon King. Paano posible na wala siyang aura ng demonyo? Hindi mapigilan ni Ye Fan na sumimangot, nalaman talaga ni Feng Jishao. Kahit demonyo, walang nakatuklas kay Satanas maliban kay Jerose. Nagulat din ang Protoss ng Tai Kang, tila hindi inaasahan na si Satanas ang batang ito. Nakita ni Ye Fan na nakinabang din ito sa kaharian ng mga tunay na Diyos at walang katulad. Ang Feng Jishao na ito ay nakatago ng malalim, kaya hindi ko masabi hanggang ngayon. Sabi ni Xiao Ziner. Walang kwentang sabihin, hindi inaamin ni Satanas, sino ang sapilitang makakasira nito. Sabi ni Patricia. Kalmado ang mukha ni Zhou Zuang, na parabang hindi siya ang lahat ng hinatulan sa eksena. Feng Jishao, hindi ko rin alam ang sinasabi mo. Kasinungalingan ang anak ko. Kailan pa siya naging demonyo, bakit hindi ko alam? Ngumisi si Zhou Hankong, kahit na umatras ka ng 10,000 hakbang, kung ang kasinungalingan ay isang demonyo, ano kaya? Sa pagkakataong ito, inimbitahan din ng Patronus ang mga ligaw na demonyo at iba pang tribo na panuurin ang labanan. Huwag isipin na maaari mong pagtakpan ang kapangitan ng Feng Jishao sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa ilang mga side effects. Gusto mong maging isang tagapag-alaga? Diyos! Kung gusto mong takpan ang langit gamit ang isang kamay, ang Xuanming clan ko ang unang tumanggi. Si Feng Jishao ay may time na tingin sa kanyang mukha, at bigla siyang humakbang at lumapit kay Zhou Zuliang sa isang iglap. Devil! It still doesn't show its original shape. Zhou Zuli suddenly raised his head, revealing a cruel sneer. A pair of human eyes suddenly became colorful, like a kaleidoscope. There's no way, a terrifying dark force swept through the martial arts arena. As if purgatory opened a crack, the demon under the abyss finally unlocked the seal. Everyone felt that there was an instinctive fear in the depths of their hearts. Zhou Zuliang's smile became more and more strange and sinister, suddenly. Lightning bolt, he jabs at Feng Jishao. Black fire emerged from the fist, and the power of the devil turned into a sharp blade, directly piercing the heart of Feng Jishao. Palace Master. The people of Jiushang Tiaingong exclaimed. 6 pairs of huge jet black flame wings suddenly unfolded. Zhou Zuang was burning with demonic flames, his appearance changed greatly, he was a weak scholar, and turned into a cold fallen angel wearing black armor. His facial features were as delicate and flawless as those carved by knives, and his skin was fair and bloodless. Just standing there like this, it seems that you have already looked down on the common people and are invincible. Seeing this, Zhou Hankong couldn't help but froze in place, as if he didn't expect this to happen. Bang! Satan kicked Feng Jishao directly with one foot. Immediately, the figure moved in an instant, catching up and wielding a black fire blade. Seeing that Feng Jishao was about to be split in half, Satan's figure suddenly froze. Feng Jishao calmly raised his head, and the wound in his heart healed quickly. Looking for death, Feng Jishao pressed his palm on Satan's face, and one fell suddenly. Boom! The earth collapsed violently, and the arena couldn't bear the violent force of Feng Jishao. Satan was severely pressed into the deep pit. Even with the power of the behemoth, it is still completely suppressed in front of Feng Jishao. Millions of people shuddered at the scene. It's really a devil. Demon King. No wonder it's so powerful. Fortunately, Elder Feng Jishao discovered it in time. This devil is so insidious, and he actually lurks in the 8 great competitions. Isn't the Bihan Temple secretly helping? For a time, countless pairs of contempt and hatred looked at Zhou Hankong and the others. Zhou Hankong couldn't help but burn with anger, this matter has nothing to do with me. It's the devil who lurked in here. Jili Uhe laughed. Old Zhou, who would believe what you said? If you even recognize a devil if you don't have the ability, why don't you abdicate as soon as possible? People like the Xuanming clan follow you, aren't they blind? Shi Sanchuan laughed. Zhou Hankong's face was ashen, and he could not wait to swallow Satan alive. Damn demon, why are you doing this to me? Satan was held down by Feng Jishao and could not break free. Bang! A cloud of demonic flames dissipated, and guy like Zhou Hankong is also rich in experience and will not be easily deceived. But Satan took advantage of Zhou Hankong's inner hatred and gave him a hope of revenge. From the fact that the demon generals in the First Kingdom are loyal to Satan, it can be seen that Satan has always been good at controlling people's hearts. Zhou Hankong knew that he was being played, and after being angry, he showed a hint of determination. Satan, you said you're not with Feng Jishao. That's good, you killed this bastard for this old man. Zhou Hankong, just because the Patronus is gone, you can't help you achieve your wish, so you betrayed our agreement like this. Satan said contemptuously, if you insist on doing this, then I will not accompany you.
Satan said, unfolding the wings of demon flames, turning into a black light and leaving. Swallow the star. Feng Jishao directly exerted the power of space, a space gap opened wide, and the magnificent starry sky was displayed in the sky. In an instant, Satan was swallowed directly like a speck of dust. The opening of the space is closed, and Satan's breath dissipates directly. Millions of people in the audience gasped. This is the 8 calamities Azure Dragon. This is the power of Feng Jishao. Whether it is Satan or Zhou Zuliang, how to call the wind and call the rain on the stage is invincible. In front of Feng Jishao, it is something that can be done in seconds with one move. Swallowing the star can't kill Satan, but it can make Satan exit directly. Next, Zhou Hankong is really at a loss for words. Ye Fan smiled bitterly. Sure enough, most of the people in the audience, and even some of the Xuanming clan, began to cast contempt and distrust at Zhou Hankong. Zhou Hankong was furious, and his eyes were bloodshot. Feng Jishao. I admit, I am not your opponent for playing tricks, but even if I die here today, I will not let you, a hypocrite, be the patron saint of Hongmeng. Feng Jishao said sternly. This seat has never forced you to recognize me as the patron saint. If you can convince the public, who can make Hongmeng sweep the world again, I will honor him as the new patron saint. But you, Zhou Hankong, you don't deserve to stay in Hongmeng. His remarks immediately won a lot of applause from the scene, and everyone in the Bihan Temple looked extremely ugly. In such a situation, Bihan Temple has become the target of public criticism. If they want to oppose Feng Jishao, they will only become the object of rejection. Palace Master, let's retreat temporarily, the situation is over, an elder advised Zhou Hankong. Leave the Green Mountains without worrying about no Furiwood, Hall Master, don't be impulsive. Zhou Hankong glared at his subordinate when he heard these words. You are reconciled, I am not reconciled. If you are afraid of being criticized, you will get out. Zhou Hankong turned back and grinned at Feng Jishao. For the past 10,000 years, I have dreamed of fighting with you. Even if my reputation is ruined today, I have to make a break with you. Kabanata 3694 ang dakila. Bago siya matapos magsalita, sa lugar kung nasaan si Zhou Hankong, biglang kumalat ang isang shockwave ng kapangyarihan ni Xuanming. Sa isang kisap mata, ang langit ay madilim, at ang yelo at nyebe ay parang mga alon, na lumulunod sa buong larangan ng martial arts. Tumakbo, mabilis na umatras. Bagamat may napakalakas na defensive formation sa martial arts arena, isang matandang halimaw na ka-level ni Zhou Hankong, kapag binawian na niya ang kanyang buhay, ay sadyang hindi kayang tiisin ng mga pormasyong ito. Ang defensive formation ay tumagal lamang ng ilang segundo bago ito bumagsak. Sa kabutihang palad, karamihan sa milyon-milyong mga magsasaka na naruroon ay medyo makapangyarihan, kaya mabilis silang nakatakas. Ang martial arts field ng Tianchen Island ay agad na naging isang ice sculpture field. Daan-daang libong mga nagtitinda sa labas ay agad ding umatras. Maliban sa isang grupo ng mga Hongmeng powerhouses na tiwala sa sarili nilang lakas, karamihan sa mga manunood ay umatras na ng 12-dosenang milya ang layo. Siyempre alam nila ang panganib dito, pero ayaw nilang palampasin ang showdown ni Feng Jishao at Zhou Hankong. Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa hinaharap na pag-unlad ng Hongmeng at Baman, at nais nilang lahat na maunawaan ang impormasyon sa lalong madaling panahon. Eternal Mysterious Ice Body. Si Zhou Hankong ay naging malinaw na yelo, dumaan sa malawak na nyebe at ambon, at direktang hinarap si Feng Jishao. Ang mabilis na pagbaba ng mababang temperatura ay magpapabagal sa Feng Jishao, ngunit ito ay magpapalakas lamang kay Zhou Hankong. Sinunog ni Feng Jishao ang lungsod sa isang galaw, nagpakawalan ng nagngangalit na apoy upang ikalat ang yelo. Ngunit agad na gumawa ng hakbang si Zhou Hankong, Xuaning Frozen Mist, at ang nagyayelong fog ay naging mas nakakabaliw. Napalunok si Kang Yan ng mga ice crystal bago ito ma-roll up. Old Thief Jishao. Halatang marami kang harems. Bakit gusto mong magsimula sa nag-iisang true love ko? Dagandong. Para sa isang simpleng babae, gusto mong sirain si Hongmeng. Malamig na sabi ni Feng Jishao. Sa iyo, siya ay wala, ngunit sa akin, siya ay lahat. Nagsanay ako ng hindi mabilang na mga paraan ng paglalaro para sa araw na ito, at tanggapin ang aking kapalaran. Ang desperadong opens iba ni Zhou Hankong, dala ang napakalaking yelo at nyebe, ay talagang tinalo pabalik si Feng Jishao. Nang marinig ng maraming tao ang mga salitang ito, ang ilan ay halo-halong, at ang ilan ay medyo namumuhi. Sa kinatatayuan sa malayo, sina Ye Fan, Su Qingzhou, Xiao Wang, at iba pa. Ay sumama kay Shizhen, Jerose at iba pa. Nakita ni Tai Kang si Patricia, kaya sumugod siya at nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Katie. Sword God, bakit hindi tayo umatras? Ang patron ng Hongmeng ay tumakas na lahat, at tayo ay naiwan sa panganib. Panik na sabi ni Gigi He.
Dapat nakipagsabuatan si Satanas kay Feng Jixiao, at malaki ang posibilidad na makikipagsanib puwersa siya kay Feng Jixiao, na makakasama sa atin. Nakita din ni Jelos ang clue. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, maaari kang mauna kung gusto mong umalis. Kailangang magpakatatag dito si Hongmeng para harapin ang mga susunod na problema. Kailangan kong manatili. Umaasa ako, napakadelikadong manatili. Sabi ni Wu Yeminglang. Ang kaguluhan ay maaaring isang krisis, ngunit maaari rin itong isang pagkakataon, nakangiting sabi ni Ye Fan. Kung hindi ka aalis, natural na mananatili tayo, diretso ngunit simple na sabi ni Hua Feihua. Nakakalungkot na hindi dumating si Elder Feng Xiaotian, kung hindi ay mas magaan ang pakiramdam ko. Nanginginig si Jiang. Sword God? Hindi dahil minamaliit ka ng haring ito, na si Feng Jixiao ay isang asol na dragon para sa 8 kalamidad, at ang kaluluwa ng dragon ay immortal. Kahit na mukhang dahadaw siya ngayon, hindi siya magagapi at tiyak na papatayin niya si Zhou Hankong sa huli. Kapag namatay si Zhou Hankong, malamang na ikaw na ang susunod. Tutal. May espesyal kang katayuan, makahulugang sabi ni Tai Kang. Ngumiti si Ye Fan, nag-aalala ka ba sa kaligtasan ko? Alam ng eksena na si Ye Fan ang bagong Patronus, kaya nag-iisa siya. Hindi ito sinabi ni Tai Kang sa oras na ito, bagamat ang bahagi nito ay ayaw umamin, bahagi nito ay dapat ding mag-alala para sa kanya. Kapag naging patron na si Ye Fan, haharapin niya ang hamon ni Feng Jixiao at iba pang lumang puwersa. Bagamat nakilala ni Tai Kang ang lakas ni Ye Fan, hindi siya lubos na naniniwala na kakayanin ni Ye Fan ang, hindi mapatay, na Qinglong ng 8 Tribulation. Ang haring ito ay nagsasabi lang ng totoo, walang pakialam na sabi ni Tai Kang. Talaga. Bago tayo matapos mag-usap dito, biglang nagsimulang mag-counter-attack si Feng Jixiao. Si Feng Jixiao ay gumawa ng splitting Thunder Dragon Flash, naging isang marahas na Thunder Dragon, patuloy na kumikislap. Sa tuwing tatama ang kidlat, mapapailing si Zhou Hankong. Ang Xuanming bloodline ni Zhou Hankong ay walang bentahe sa bilis. Dahil inaatake ng ganitong uri ng espasyo at Divine Thunder Fusion Trick, walang ibang paraan kundi ang ipagtanggol. Boom boom boom. Si Zhou Hankong ay pinaso ng itim na may higit sa 10 magkakasunod na bagyo. Kung hindi dahil sa malakas na depensa, tinatayang masisira ng abo ang pisikal na katawan. Ang isang matandang pagunglang ang gustong maging kaaway ng ating panganay na kapatid. Isang kahihiyan lang, ang mga tao sa Jiuxiang Tiangong ay hindi nakaramdam ng kahit katiting na pressure, naghihintay na panoorin ang biro. Sa kabilang banda, ang panig ng Xuanming clan ay umiling sa kawalan ng pag-asa nang makita nila si Zhou Hankong na napahiya. 8 Robbery, ang Dragon Soul ay immortal, ano ang iniisip ni Zhou Hankong? Hey! Ang Patron Saint ay talagang pinuno ng Feng Jixiao Palace. Bakit niya ito ginagawa? Kinukuha ang kanyang buhay ng walang kabuluhan. Milyon-milyong manunood din ang nag-usap tungkol dito. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Zhou Hankong. Ngunit sa sandaling ito, medyo nakakabaliw nang inisihan si Zhou Hankong. Iniisip ng mundo na ako ay tanga. Ngunit paanong hindi ko malalaman na ang kaluluwa ng dragon mo ay immortal? Hindi napigilan ni Feng Jixiao na sumimangot nang marinig niya ito. Nagkaroon ng bahagyang nagbabala na premonition. Biglaan. Isang mas nagyayelong at sumisikat na kapangyarihan ni Xuanming ang lumabas mula sa katawan ni Zhou Hankong. Ang mga mata ni Zhou Hankong ay sumabog sa isang mahinang asol na liwanag, at isang itim asol na puwersa ang lumitaw mula sa lupa, na sumanib sa kanya. Biglang natakpan si Zhou Hankong ng itim at asol na ice armor, at bawat piraso ng ice armor ay may misteryosong pattern. Hindi lang iyon, nang humakbang si Zhou Hankong, ang buong Tianchen Island at maging ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang manginig. Tila ang buong mundo ay kontrolado ni Zhou Hankong. Emperor Xuanming Armor. Emperor Xuanming. Nagulat si Su Qingzhou, may reserbasyon talaga siya. Ano? Ito ang Xuanming Emperor sa ikatlong yugto ng Xuanming Bloodline. Emperador Xuanming, katumbas ng Diyos ng kulog ng dugo ng puting tigre. Gayunpaman, ang pambihira ay ilang beses kaysa kay Thor. Sa pangkalahatan, ang dugo ng Xuanming ay maaaring maabot ang Diyos ng taglamig, na napakabihirang na sa mga Xuanming ay soul crowd. Ang pagdating sa Emperor Xuanming ay halos parang isang alamat, mas bihira kaysa sa linya ng dugo ng Qinglong. Siyempre, hindi may kukumpara ni Emperor Xuanming si Qinglong sa pangkalahatan. Gayunpaman, hindi bababa sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng lupa at ang misteryosong yelo, ito ay tunay na aabot sa antas ng misteryosong hayop. Ang suit ng armor ni Emperor Xuanming ay magbibigay daan sa emperador na taglayin ang defensive power ng misteryosong hayop. Netherworld Ice Blast. Lumabas si Zhou Hankong, at ang shockwave ng kapangyarihan ni Xuanming ay nanalasa sa mga manunood. Biglang nagsimulang sumabog ang buong katawan ni Feng Jixiao, at ang ambon ng dugo ay sumabog, at agad na nagyelo ang sugat. Gaano man lumaban si Feng Jixiao, nagpatuloy ang pagsabog. Sa isang kisap mata, si Feng Jixiao ay natatakpan ng mga galos at sumabog pa nga sa pira-piraso. Kuya. Nagulat sina Ji Liuhei at Qi Sanchuan, ngunit hindi sila nang ahas na sumulong. Napakalakas ni Emperor Xuanming. Paano mo nagawa ito? Bulalas ni Wu Yejin.
Ito ang pagkakaiba ng temperatura. Sa hanay ng Nether Ice Explosion, anumang bagay na may mas mataas na temperatura kaysa kay Emperor Xuanming ay papasabog. Ang pagsabog ay magpapatuloy hanggang sa pareho ang temperatura. Ngunit ang problema ay ang paglamig ni Emperor Xuanming ay halos walang katapusan. Sabi ni Su Qingzhou. Ngunit si Feng Jishao ay walang pakialam sa kanyang katawan, maaari siyang mag-counterattack anumang oras kung ang kanyang Dragon Soul ay hindi nawasak, sabi ni Ning Zimo. Tamang-tama, si Feng Jishao ay masyadong tamad na ipagpatuloy ang pagkonsumo nito bago tuluyang nabasag ang laman na katawan. Ang kapangyarihan ng oras ng asul na dragon ay pumuno sa hangin ng tahimik. Instant na kawalang hanggan. Sa buong larangan ng martial arts, biglang tumigil ang snowstorm. Kaya't ang mga sumasabog na bulaklak ng yelo ay nagyelo doon. Ang sugat sa katawan ni Feng Jishao ay hindi nabalisa at patuloy na gumaling ng mabilis. Humakbang siya sa harap ni Zhou Hankong na may hitsura ng panghahamak. Ito ay lampas sa iyong sariling kapangyarihan. Sa banayad na boses, tinusok ni Feng Jishao ang noo ni Zhou Hankong gamit ang isang kamay. Balak kong sirain ang kaluluwa ni Zhou Hankong. Biglaan. Nagliwanag ang buong katawan ni Zhou Hankong ng misteryoso at komplikadong mga asol na linya. Sa isang iglap, isang malaking asol na porma sayo nang lumiwanag sa ilalim ng paanan nilang dalawa. Nasunog ang katawan ni Zhou Hankong ng asol na yelo at apoy, at biglang kumurap ang kanyang mga mata. Paano ito posible? Nagulat si Feng Jishao, ang antas ng cultivation ng kabilang partido ay tumaas sa isang iglap, kaya't sa pilitan niyang nalampasan ang walang hanggang pagkakakulong. Mahigpit na hinawakan ni Zhou Hankong ang pulso ni Feng Jishao, nakakabaliw ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Matandang magnanakaw, ang hinihintay ko ay ang sandaling ito. Kabanata 3675. Nang isigaw ni Zhou Hankong ang pangungusap na ito, ang buong larangan ng digmaan ay tila nahuhulog sa malalim na dagat. Sa lalong pag-alab ng katawan ni Zhou Hankong, mabilis na lumawak ang dagat ng Xuanming. Ang kapangyarihan ni Xuanming na nagngangalit sa lahat ng direksyon ay naging napakalamig na tsunami, na parabang ililibing ang dalawa ng magkasama sa walang katapusang kalaliman. Xuanming Festival, bumalik sa mga guho. Napabulala si Su Qingzhou, ang Zhou Hankong na ito ay mamamatay kasama ni Feng Jishao. Anong ibig mong sabihin, ang Dragon Soul ni Feng Jishao ay immortal, paano pumatay? Sumimangot si Tai Kang. Hindi ito maaaring patayin, ngunit kung isakripisyo ni Emperor Xuanming ang kanyang sariling buhay at lahat ng kanyang paglilinang, maaari niyang palamigan ang primordial spirit ng kanyang kalaban magpakailanman. Kung ang paglilinang ni Feng Jishao ay katulad ng Zhou Hankong, kung gayon ang kaluluwa ng dragon ay mawawasak magpakailanman. Hindi imposible ang pagyayelo. Alam ng Zhou Hankong na ito sa simula pa lang na imposibleng patayin si Feng Jishao, kaya ang tanging paraan para gawin ito ay ang pag-freeze ng selyo. Bumantong hininga si Su Qingzhou, narinig ko na kayang alisin ng Return to the Ruins, ang lahat ng control states. Hindi ko inaasahan na ang kapangyarihan ng oras ay makakawala. Kung tutusin, ito ay isang desperado sa buhay. Laging may kapangyarihang lumaban kay Qinglong, sabi ni Ye Fan. Ang lahat ay natigilan, ang dugo ng dakilang emperador na si Xuanming ay mayroon pa ring makapangyarihan at kalunos-lunos na mga pandaraya. Totoo na ang pagyayelo ay hindi nangangahulugan ng pagpatay, ngunit kung hindi makakalaya si Feng Jishao, ang lahat ng mga nagawa ng Jiu Shangtia Ingong na kanyang nilikha ay masisira. Para kay Feng Jishao, kahit na siya ay nagyelo ng isang taon o kahit isang araw, mawawala sa kanya ang lahat. Kung ang Feng Jishao ay nagyelo, kung gayon ang napakaraming lihim na kaaway ay tiyak na hindi siya makakaligtas. Ang pinakamadaling paraan ay direktang ihagis ito sa Juyuan, at hindi na babalik si Feng Jishao. Sa ilang sandali, marami sa mga matatanda ng Hongmeng na nagtatago sa dilim ay puno ng kinang, sabik na umakyat upang tumulong at hayaan si Zhou Hankong na labanan si Feng Jishao. Zhou Hankong, baliw ka ba? Mahigpit na hinawakan ni Feng Jishao ang kanyang pulso at gustong kumawala, ngunit ang kapangyarihan ng Xuanming sa paligid ay masyadong malakas, at kahit na sa kanyang paglilinang, hindi niya ito maalis. Nang makita ang Xuanming Great Array sa ilalim ng kanyang mga paa, ang liwanag ay naging mas nakakasilaw. At ang lupang kanyang natapakan ay nagsimulang maging parang yelo at nyebe, at nagsimulang dahan-daang lumubog. Naramdaman pa ni Feng Jishao ang lamig, simula sa talampakan ng kanyang mga paa at braso, at dahan-daang nagsimulang tumigas ang dugo. Kung magpapatuloy ito, ang primordial spirit ay magyayelo rin. Kang Tian. Hindi masyadong pinansin ni Feng Jishao, at inilabas ang Kang Yan light ball sa mismong lugar. Ngunit bago lumiwanag ng husto si Long Yan, pilit itong tinatangay ng kapangyarihan ni Xuanming. Blazing Sun Thunder Halberd. White Rainbow. Bumaba si Divine Thunder. Pumutok ang puting mainit na Kangyan Dragon Crossbow. Patuloy na tinamaan si Zhou Hankong, ngunit umaasa sa sandata ng Emperor Xuanming, kinain pa niya ito ng pilit. Mayroong ilang mga basag ng yelo sa Imperial Armor, ngunit mabilis itong naayos. Lunukan ang bituin. Sinubukan ni Feng Jishao na gamitin ang kapangyarihan ng espasyo upang direktang lumunin si Zhou Hankong.
Ngunit ang kapangyarihan ni Xuanming ay aktwal na nagyelo sa espasyo, na ginagawang walang silbi ang paglunok sa bituin. Tumigil ka na sa pakikibaka, Feng Jishao. Ngumisi si Zhou Hankong, syempre hindi ako kasing galing mo, pero ikaw at ako ay halos pareho sa cultivation. Hindi ako mapipigilan ng mga ibig sabihin nito. Ipinagpalit ko ang buhay ko para makulong ka, dapat makontento ka. Tapos na. Galit na galit si Feng Jishao, at tinamaan ng kamao ng dragon si Zhou Hankong, sa ulo. Ang kamao ng dragon na may malakas na ingay ay hindi pa rin makagawa ng anumang epekto. Ang kapangyarihan ng lupa sa antas ng misteryosong hayop, at ang mapangahas na kapangyarihan sa pagtatanggol, ay ginagawang walang kapangyarihan si Feng Jishao. Diyos ko! Masyadong lumalaban sa mga pambubugbog ang bloodline ni Xuanming, di ba? Jiang. Sa ilalim ng estado ng dakilang Emperador Xuanming, maliban kung mayroong mga banal na hayop, gaano man katindi ang kapangyarihan ng tao, ang pag-atake gamit ang pisikal na paraan ay magiging walang saysay. Kung paanong imposible para sa isang malakas na tao na makipaglaban sa banal na hayop ng Xuanming, ito ay ang parehong dahilan. Nagsisi si Su Qingzhou said, hindi ko inaasahan na sa unang pagkakataon na nakita ko si Emperor Xuanming, siya ay mamamatay. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikislap, hindi naman iyan. Sa harap ng 8 kalamidad, hindi ganoon kadali ang mamatay ng magkasama. Nataranta ang lahat at nalilitong tumingin sa kanya. Posible kayang baligtarin ni Feng Jishao ang sitwasyong ito. Ngunit sa sandaling ito, ang kaluluwa ng dragon sa likod ni Feng Jishao ay biglang lumipad palabas ng katawan kasama ang kanyang primordial spirit. Si Feng Jishao, na nagbigay ng pisikal na katawan, ay direktang gumamit ng dragon soul form para pumailang lang sa dagat ng yelo ng beaming. Sa isang kisap mata, ang kaluluwa ng dragon ay lumaki sa isang hindi kapanipaniwalang antas, at ito ay napakakapal na ang ulo at buntot ay hindi makita. Tulad ng isang tunay na berdeng dragon na hayop, papalibutan nito ang buong Tianchen Island. Umiilang lang ang dragon sa buong mundo, lumulunok ng libo-libong milya. Dahil sa lakas ng Longwei, milyong-milyong monghe ang paulit-ulit na umatras. Tatakpan ng kaluluwang Xinglong na ito ang beaming. Ilang tao lang ang bumulalas, at unti-unti nilang nakikita ang ginagawa ni Feng Jishao. Ang upuan na ito ay isang asul na dragon para sa 8 kalamidad. Ang kaluluwa ng dragon ay immortal. Zhou Hankong. Kasama mo, karapat-dapat din na mamatay sa upuang ito. Ang boses ni Feng Jishao ay nagmula sa kaluluwa ng dragon, umalangaw sa buong universo. Kahit na madala mo si Beiming dito, gagawin itong ice spring ngayong upuan. Immortal. Ang dragon soul ni Feng Jishao ay nagsimulang mabalis ang pakawalin ang naglalagablab na apoy at ang sumisikat na kapangyarihan ng asul na dragon. Ito ay parang backflow ng Chanhe River, na tumatama sa dagat ng yelo ng Gishu mula sa lahat ng direksyon. Kung titingnan mula sa malayo, ang asul na gintong kaluluwa ng dragon ay patuloy na lumiliit at pinipiga pabalik ang hindi mabilang na madilim na asul na misteryosong kapangyarihan. Bagamat ang kaluluwa ng dragon ay patuloy na nasisira, dahil sa walang kamatayang mga katangian nito, hindi ito mawawala kahit gaano pa kalaki ang pinsalang natupok nito. Si Feng Jishao ay tila nasa estado ng natitirang dugo, nakakandado sa huling bakas ng dugo, ngunit may walang katapusang enerhiya. Sa kabaligtaran, ang pagbabalik ni Zhou Hankong sa mga guho ay sinusunog ang kanyang buhay sa walang kabuluhan. Halatang alam ito ni Zhou Hankong, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, ngunit ngayon siya ay mas desperado. Matandang magnanakaw. Kahit gaano pa ka-hysterical ang sigaw ni Zhou Hankong, wala na siyang kapangyarihan. Bagamat alam niya na maaaring hindi 100% matagumpay ang pagbubuklod kay Feng Jishao, talagang sinubukan niya ang kanyang makakaya. Ito, anong klaseng palpak na laro ito? Si Wu Ye ay napakasikat. Namamanhid ang itim na anit ni Gigi, nakakahiya talaga, Xinglong ako, pero hindi ko kinaya. Ito ang 8 calamities Xinglong technique, immortality, sabi ni Hua Feihua na may pagkamangha. Napabuntong hininga si Ye Fan, gamit ang hindi masisirang katangian ng kaluluwa ng dragon, gamitin ang kaluluwa ng dragon bilang kadena upang harangan ang lahat ng pag-atake ng kalaban. Hanggat nagagawa ni Feng Jishao ang trick na ito, siya ay nasa isang hindi magagapi na posisyon, ang pagbabalik sa mga guho ay hindi gagana, Zhou Hankong ay ibibigay lamang ang kanyang buhay sa walang kabuluhan. Walang magawang sinabi ni Xiao Wang, si Feng Jishao ay umaasa sa kanyang sarili na hindi mamatay. Kaya maglakas loob kang lumaban sa yin at yang sa ilalim ng maingat na mga mata ng Petronas. Nag-aalalang sinabi ni Su Qingzhou, asawa, itong Feng Jishao ay masyadong malakas. Oh! Gusto niyang sabihin na umatras muna, ngunit naramdaman niya na ang mga lalaki ay may inis sa mahinang pagpipiliang ito. Naunawaan ni Ye Fan at ngumiti, talagang malakas, hindi naman masama si Zhou Hankong, nakakalungkot talagang mamatay. Nagtaka si Su Qingzhou, ano ang ibig sabihin ng lalaki dito? Bago niya ito maisip, nawala si Ye Fan sa isang iglap. Sa isang iglap, nagpakita si Ye Fan sa harap ni Zhou Hankong. Kabanata 3696 na bawal. Ang eksenang ito ay nakita ng milyon-milyong tao, at may mga pagsabog ng mga tandang kaagad. Sino yun? Paano siya nakapasok mag-isa?
Ito ang mabagsik na Emperor Swordsman. Yung Sword God. Sa ganoong paglilinang, maaari siyang pumasok sa larangan ng digmaan ng Feng Jishao at Zhou Hankong. Si Ye Fan ay kalmado rin at hindi naapektuhan. Kahit gaano kabanggas ang kapangyarihan ni Xuanming, hindi niya kayang palamigan si Ye Fan kahit kaunti. Ang mga monghe ay nagulat nang makita ito. Tumigil, hindi na kailangang mamatay ng walang kabuluhan, sabi ni Ye Fan. Ikaw ba? Nagulat si Zhou Hankong, hindi niya inaasahan na madali siyang lalapitan ni Ye Fan. Anong kinalaman nito sa'yo? Tanong ni Zhou Hankong. Bilang ipinagkatiwala ng iba, aalagaan kita, sabi ni Ye Fan. Ikaw, halika, alagaan mo kami. Tila nakarinig ng biro si Zhou Hankong. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan, kaya itinaas niya ang kanyang kamay at biglang bumukas ang pinto ng kalawakan. Sa kabilang bahagi ng pinto, ay ang maliwanag na ilog ng bituin. Mga bituin sa paglunok. Ang Emperor Sword na ito ay ang 7 Calamities Blue Dragon. Oh my God! Hindi nakakagulat na nakapasok siya doon. Ang lakas kaya ng taong ito ay malapit kay Feng Jishao. Nang makita ito, tumawa si Zhou Hankong, anak, bulag ka ba ngayon? Maging ang kapangyarihan ng kalawakan ay magyelo sa dagat ng aking pagbabalik sa mga guho. Ako, si Zhou Hankong, ay mas gugustuhin pang mamatay kaysa mabuhay sa mundo. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka dito. Malumanay na sinabi ni Ye Fan, huwag mong ikumpara ang mga lumalamon na bituin ni Feng Jishao sa akin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang marahas na puwersa ng pagsipsip na nagdistort sa espasyo ay direktang sinipsip si Zhou Hankong sa pintuan ng kalawakan. Ang tarangkahan ng lumulunok na bituin ay sarado, at ang mahusay na porma sayo ng pagbabalik sa mga guho ay nawala sa isang iglap. Milyon-milyong mata ang tuwid. Paano kaya ito? Halatang hindi gumagana ang lumulunok na bituin ni Feng Jishao. Hindi kaya mas malakas ang Qinglong skill nitong Emperor Sword kaysa kay Feng Jishao. Ang kaluluwa ng dragon ni Feng Jishao ay kumislap din ng gintong liwanag sa kanyang mga mata. Pagkabalik niya sa katawan, mukha siyang nagulat. Binuksan muli ni Ye Fan ang pinto ng space at itinapon palabas si Zhou Hankong. Si Zhou Hankong ay sapilitang pinutol upang bumalik sa mga guho. Bagaman nailigtas niya ang kanyang buhay, siya ay malubhang nasugatan at nangangailangan ng maraming oras upang makabawi. Tumingin siya kay Ye Fan na may takot na ekspresyon, at bam-ulong, ikaw. Bakit mo ako niligtas? Hindi pa banggitin si Zhou Hankong, maging si Su Qingzhou at ang iba pang Human Alliance ay dumating na may mga nalilitong ekspresyon. Ano ang ginagawa ng Sword God? Iniligtas niya ang Panginoon ng Hongmeng. Napakamot ng ulo si Gigi He. Maaaring ang Sword God ay may mga walang muwang na pag-iisip. Kumunot ang noo ni Jeros. Ang aking asawa ay may mabuting puso, ngunit hindi niya dapat makita na ang nahuhumaling na si Zhou Hankong ay pinatay ni Feng Jishao, sabi ni Nayan Rujiao. Sa oras na ganito, baka hindi na tayo makatakas, kaya bakit mo sila pakialaman? Nenas si Shilanyo. Tanging si Taikang lang ang sumangot ng malamig, hindi sumasang-ayon sa pinili ni Ye Fan. Sinabi ni Ye Fan, Zhou Hankong, ginamit ka ni Satanas, nagtaksil, at naghiganti hanggang wakas, ngunit ikaw mismo ang namatay. Nabuhay si Feng Jishao, handa ka ba talaga? Naikuyong ni Zhou Hankong ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Siyempre hindi siya nakipagkasundo, pero anong magagawa niya? Agad na tumingin si Ye Fan sa likuran niya, Feng Jishao, bagamat karapat-dapat kang mapahamak, kinikilala ko na ikaw ay isang malakas na tao. Sayang ang mamatay ng walang kabuluhan. Dahil iginagalang mo ang iyong Panginoon Long, bumaba tayo sa Juyuan kasama si Lord Long. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay natigilan at nagtaka kung sila ay nagkamali ng narinig. Baliw ba itong Emperor Sword? Hinayaan niya si Feng Jishao na bumaba sa Juyuan. Bakit? Sino siya sa tingin niya? Haha! Ang taong ito ay talagang tumakbo palabas upang mamatay. Si Feng Jishan ay nasa pulutong na tumatawa at umuubo. Nasa gilid ang magkapatid na lalaki at kapatid na si Feng Yunsan, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay kinakabahan at hindi mapalagay. Ang mga tao ng Jiushang Tiaingong ay sumugod din, tinitigan si Ye Fan na may masamang ekspresyon. Sa pamumuno ni Jili Uhe at Shi Sanchuan, pinalibutan pa nila ang mga tao ng Human Alliance. Nagmamadaling humakbang pasulong si Xiao Wang, na parang gusto niyang tumayo para sa pamilya ng kanyang tiyuhin. Xiao Wang, ipinapayo ko sa iyo ang pamilya Phoenix na huwag mong pagtawanan ang iyong sarili, nginisyon ni Shi Sanchuan. Kuya, basta mag-uutos ka, direktang papatayin ng magkapatid ang grupong ito ng mga ligaw na alien. Sabi ni Jili Uhe. Itinaas ni Feng Jishao ang kanyang kamay at sinabi, lahat. Umatras. Isa lang itong grupo ng mga rebel, napakalakas, hindi ba nawawala ang mukha ng ating Jiushang Tiaingong? Puno ito ng paghamak. Bagamat mahusay na gumanap sina Ren Tianquo at Jihan Tian sa kompetisyon, ang mga veterano na ito na maaaring maging elite ng Nine Heavens Palace ay mayroon pa ring ganap na kumpiyansa. Ang tunay na laban ay iba sa malaking kompetisyon. Boy, ginamit mo ba ang Sword Intent para sa iyong Asher Dragon skill? Maluwag na tanong ni Feng Jishao. Not bad, hindi nagulat si Ye Fan, nakikita ito ng kabilang partido.
Ito ay kawili-wili, ngunit ito ay oportunista lamang. Tumawa si Feng Jishao, dahil lang dito, naglakas loob kang magsalita ng baliw. Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi ako interesadong makipagtalo sa iyo. Kung hindi ako pinayagan ni Lord Long na mabuhay ka, hindi ko ito sasabihin sa iyo. Ngayon, dalawa lang ang landas mo, isa, ikaw mismo ang bumaba sa Juyuan, at dalawa, ibababa kita. Ang ambisyon ni Feng Jishao at ang kanyang mga aksyon ay naging dahilan upang si Ye Fan ay wala ng pag-asa. Imposibleng magtrabaho kasama ang gayong tao. Ang pinakaangkop na posisyon para sa kanya ay ang pumunta sa Juyuan para makipaglaban sa mga multo at hayop sa underworld. Tanging ang mga sinaunang kapangyarihang iyon lamang ang makapagpapayuko ng ulo ng masunurin. Ang laking tono. Nakakatakot talaga. Kung tutuusin, ito ay isang Emperor's Sword, na bihira sa mga panahon, kaya't mangyaring maunawaan. Haha, matagal na akong nasa isang ligaw at maliit na lugar, at talagang may mali sa utak ko. Haha. Nagsimulang tumawa ng malakas ang mga tao ni Jiu Shang Tiaingong. Kahit sa milyon-milyong manunood, marami ang nagsimulang umiling at bumantong hininga, pakiramdam na si Ye Fan ay lampas sa kanyang sariling kapangyarihan. Nababaliw talaga ang Sword God na ito, takot ba talaga si Feng Jishao? Bumalik dito sina Jian Yuzo at Ren Tianquo sa oras na ito, at na-encounter nila ang eksenang ito noong una silang dumating. Tumawa si Ren Tianquo, ito ay isang mainit na dugong lalaki, kayong mga babae ay likas na hindi nakakaintindi. Ang mga mata ni Feng Jishao ay naging sobrang lamig. Nakalimutan ko ang tungkol sa upuang ito, ilang taon na ang lumipas, walang nang ahas na magsalita sa upuang ito ng ganito. Malamig na sabi ni Feng Jishao, Emperor Swordsman, sa katunayan, kahit na hindi ka mismo pumunta sa pinto, ang upuang ito ang kukuha sa iyong ulo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi aalis ang Patronus kay Hongmeng, at kung hindi dahil sa iyo, hindi na-abolish ang anak ko. Ngumiti si Ye Fan, plano kong patayin ang maldito mong anak, ngunit aalis ang Patronus. At ano ang kinalaman mo sa akin? Ikaw ang nagdala sa mga mabagsik na lahi ng dayuhan at pinilit kaming Hongmeng. Kung hindi dahil sa iyo, paano mawawala ang ating Hongmeng ng napakaraming Panginoon, at paano mawawasak ang Anmen? Kung hindi dahil sa iyo, hindi mabibigo ang Patronus sa pioneering, at hindi niya gagamitin ang pag-alis para hikayatin akong maghintay. Ikaw ay isang pamilyang Shenlang, isang tao, ngunit ikaw ay kasama ng isang dayuhang lahi, ito ay isang kahihiyan para sa lahi ng tao. Feng Jishao sa tingin ng hustisya at pagkamangha, ako, bilang elder ng iyong Shenlang clan, ay lilinisin ang Shenlang clan ngayon. Ako si Feng Jishao, at ngayon ay gagamitin ko ang dugo ng iyong Emperor Swordsman para isakripisyo ang pagkamatay ni Hongmeng sa mga pioneer. Heroic Soul. Sa pag-uudyok sa kanya ng ganito, isang malaking bilang ng mga taong monghe na laban sa mga dayuhang lahi, mga tapat na taga-suporta ni Feng Jishao, ay nagsimulang umiyak ng gusto. Patayin ang Emperor Sword. Patayin ang Emperor Sword. Lumabas ang mga alien sa Hongmeng. Feng Jishao Patronus. Patronus. Kumalat ang kamalayan ni Ye Fan, at lahat ng sumisigaw na lalaki ay may malawak na tanawin. Heartbreaker. Napakalaking lakas ng pag-iisip, naging hindi nakikitang kulog, na nagreresulta sa napakalaking sukat na tumpak na mga pagpatay. 100 milya ang layo, 10,000 mga tao ang dumanas ng matinding sakit sa kanilang mga puso, ang kanilang primordial spirit ay bumagsak, at sila ay nagsuka ng dugo at namatay kaagad. Nang makita ang eksenang ito, ang milyon-milyong natitirang monghe ay naging maputlang berde. Ito ay Burial Thunder. Napakalakas ng mental power ng taong ito. Mag-ingat kayong lahat. Napagtatanto na ang sitwasyon ay hindi maganda, milyon-milyong mga magsasaka ang nagsimulang galit na ipagtanggol ang kanilang sarili. Malamig ang mukha ni Ye Fan, at ayaw niyang gawin ito, ngunit ang malalim na ugat ng masamang ugali ni Hongmeng ay nangangailangan ng pagdanak ng dugo at sakripisyo upang mabago. Lahat, tingnan mo. Ito ang totoong mukha ng Emperor Sword. Siya ang kaaway ng ating Hongmeng. Nagsimulang sumigaw ang mga tao ng Jiu Shang Tiaingong, at hindi mabilang na mga magsasaka ng Hongmeng ang galit na tumingin kay Ye Fan. Ngunit dahil sa takot sa kamatayan, maraming tao ang natatakot na magsalita sa sandaling ito. Kinabahan ang mukha ni Su Qingzhou, paano nakagawa ng ganoong kalaking bawal ang asawa ko? Qingzhou, ito ay kakilakilabot. Naging magkaaway tayo. Kinakabahang tumingin si Ling Yue sa paligid. 10 estatwa at iba pa ay naghanda na ng defensive posture, at maaaring sumiklab ang mga salungatan anumang oras. Nagpakita ng mapagmataas na tingin ang mga mata ni Feng Jishao, ito ang epekto ng opinyon ng publiko na gusto niya. Lahat ng Hongmeng, na may ganitong upuan dito, paprotektahan ka at hihintayin ang lahat. Emperor Sword, ang Shenlang clan ay gumawa ng isang traidor at masasamang species tulad mo, dapat kang patayin. Bago ang mga salita ay natapos na, isang lumalakas na kapangyarihan ng oras ang pumuno sa hangin. Larangan ng digmaan. Kabanata 3697 Nagbibiro ka. Sandali na walang hanggan. Ang espasyo ay muling tumigas sa sandaling ito, at sa mata ng milyon-milyong mga magsasaka, ang larangan ng martial arts ay naging isang nakapirming larawan.
Ang apoy ay hindi na nasusunog, ang yelo at nyebe ay hindi na natutunaw, at maging ang hangin ay nawawalan ng kalayaan. Si Joe Hankong ay parang isang eskultura na gawa sa kahoy, nakatayo doon na hindi gumagalaw. Hindi niya magagamit ang pagbabalik sa mga guho, at halatang hindi na niya maiiwasan ang pagkulong ng oras. Ang saklaw ng lahat ng ito ay larangan lamang ng martial arts, at hindi ito nakakaapekto sa mga karagdagang posisyon. Malinaw, sadyang gusto ni Feng Jishao na makita ng lahat ng malinaw kung paano niya pinatay ang Emperor's Sword. Nang makita ito, namutla lahat ang mga babae, dahil nakita nilang hindi nag-react si Ye Fan. Nang kumilos si Feng Jishao, tahimik na tumayo si Ye Fan, hindi gumagalaw kahit isang minuto. Asawa. Nang makita ito, nais ni Nayan Rujiao na umakyat upang iligtas ang mga tao anuman ang pagkakaiba sa lakas. Jiao, nababaliw ka na ba? Hinawakan ni Ning Zimo ang kanyang kapatid. Tumingin si Patricia kay Tai Kang, kitang-kita ang kanyang panonibik, tito. Napakataas ng cultivation base ni Feng Jishao, ang Overlord Spear intent ng haring ito ay hindi makalusot sa kanyang Qinglong power. Ang sinumang lalapit ngayon ay tanging ang Diyos ng Espada ang makakahanap ng paraan upang malutas ito sa oras. Walang pakialam na sabi ni Tai Kang, na para bang hindi siya nag-aalala. Kung ganoon, bakit hindi na lang tayo manood? Namutla ang mukha ni Jiang. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin, natatakot din siya, ngunit ngayon ay maaari lamang niyang piliin na magtiwala. Nadama niya na hindi magiging walang ingat si Ye Fan. Ang nakakasakit sa buong Hongmeng ay dapat may maaasahan. Si Feng Jishao ay parang isang hari sa mundo, kaya't sinadya niyang bumagal at lumakad sa harap ni Ye Fan, na parang tumitingin sa isang bangkay. Kahit na isa kang Emperor Swordsman, maglakas loob na lumaban kay Hongmeng at ipagkanulo ang sangkatauhan, hinding-hindi ka pababayaan ng upuang ito. Sabi ni Feng Jishao, inabot ang mga kilay ni Ye Fan, nagpapanggap bilang isang makalangit na dragon crossbow. Sa sandaling ito, bahagyang sumimangot si Ye Fan at tumingin kay Feng Jishao nang hindi maipaliwanag na tingin. Nagbibiro ka ba? Taos-pusong tanong ni Ye Fan, hindi ba napagtanto ng lalaking ito na hindi siya nagyelo saglit? Bagamat walang kapangyarihan ng oras si Ye Fan, lumabas siya sa magulong ilog. Anong kapangyarihan ang hindi niya tiniis? Ang kapangyarihan ng oras ay tiyak na may epekto sa kanya, ngunit ang saligan ay dapat itong sapat na malakas. Katulad ng kanyang Emperor's Sword intent, ang absolute priority ay nakabatay din sa katotohanang hindi nadudurog ang lakas. Sa kabaligtaran, ang lahat ng paggalaw ng kapangyarihan ay nakasalalay din sa komprehensibong antas. Ang kaharian at kultibasyon ni Feng Jishao ay hindi sapat para durugan si Ye Fan. At si Ye Fan ay may walang kapantay na proteksyon sa katawan, ang kapangyarihan ng oras sa antas na ito ay pinakamainam sa isang pagbagal na epekto, at imposibleng ma-freeze siya. Si Feng Jishao ay natigilan sa isang iglap, naramdaman ang kanyang anit na tumalon ng marahas. Anong nangyayari? Ikaw, bago pa matapos magsalita si Feng Jishao, nakagawa na si Ye Fan ng isang malakas na putok at hinawakan ang braso ni Feng Jishao. Ayoko nang tinuturo ng mga tao, lalo na yung mga mas mahina kaysa sa akin. Pinisil ni Ye Fan at pilit na dinurog ang mga buto ni Feng Jishao. Sa lalong madaling panahon. Nabasag ko ito, nakarinig ako ng dalawang malulutong na tunog, at nabali ang braso ko. Sa harap ni Ye Fan, ang katawan ng 8 Rubbery Blue Dragon Powerhouse ay hindi pa rin dapat banggitin. Matagal nang hindi naramdaman ni Feng Jishao ang sakit na ito, ngunit bago pa siya makasigaw, ang kabilang kamay ni Ye Fan ay nasa kanyang ulo na. Bang! Si Ye Fan ay bumagsak sa lupa at binaluktot ang buong katawan ni Feng Jishao. Ang ulo ay nabasag ng husto sa matigas na lupa, at isang hukay ng dugo ang nabasag. Boom! Boom! Boom boom! Hinawakan ni Ye Fan ang ulo ni Feng Jishao at sunod-sunod na hinampas sa lupa. Gaano man pinakawalan ni Feng Jishao si Kang Yan, pinakawalan si Long Wei, pinakawalan ang lahat ng uri ng kapangyarihan ng Qinglong, sa harap ng nangingibabaw na layunin ng espada ni Ye Fan, ito ay ganap na walang silbi. Parang isang matangkad at mabangis na lalaki na nambugbog ng konting mahinang manok ay puro one-sided bullying. Matapos ang mahigit 100 bagsak, ang ulo ni Feng Jishao ay naiwan na lamang na may tumpok ng sirang balat at dugo. May malalim na hukay ng dugo sa lupa. Milyon-milyong tao ang natahimik. Ang mga monghe ng Jiushang Tiaingong ay namumutla na. Si Jili Uhe, Shi Sanchuan at ang iba ay puno ng ayaw, ngunit mas natakot sila. Sinundan nila si Feng Jishao sa hindi kilalang bilang ng mga taon, at hindi pa nila nakita si Feng Jishao ng napakalungkot. Kahihiyan. Hubad at nakakahiyang laro. Kahit idiin mo ang ulo mo sa lupa, wala kang magagawa sa kanya. Ang lahat ng retorika at lahat ng marangal na titulo ay ibinaon sa ilalim ng lupa sa 12-12 ng mga banggaan na ito. Nakakamatay na katahimikan. Tumayo si Ye Fan, dinurog ang puso ni Feng Jishao gamit ang isang paa, at itinapon ang dugo sa kanyang kamay, iyon lang, gusto pa rin. Isang patron saint. Mahinang tanong ni Ye Fan. Nang marinig ito, ang lahat ay tila gumugol ng ilang panahon, at huminga ng malalim pagkatapos ma-suffocate. Baliw. Milyon-milyong tao ang nababaliw. Nagtataka sila kung sila ay bulag, paano ito posible?
Feng Jishao, ang marangal na Qinglong para sa 8 kalamidad, ang unang Diyos ng digmaan sa Hongmeng. Siya, paano niya nagawa? Ito ang Emperor's Sword Intent. Ang Emperor's Sword Intent ay hindi man lang makulong ng panahon. Saglit na nakalimutan ng hindi mabilang na mga tao na ngayon lang ay brutal si Ye Fan, na nakakalimutang, kaaway, nila si Ye Fan. Nahaharap sa isang eskrimador na lumikha ng himala, hindi nila napigilan ang kanilang pananabik. Sa ilalim ni Ye Fan, ang kapangyarihan ng oras ay hindi epektibo, si Feng Jishao ay binugbog na parang tanga. Si Zhou Hankong ang pinakamalapit, at nang makita niya ang nangyayari sa kanyang harapan, ibinuka niya ang kanyang bibig at nawala ang kanyang kaluluwa. Si Feng Jishao, ang halimaw na hindi makapagsil kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, ay isinakripisyo pa ang kanyang sarili. Sa harap ng binatang ito, para siyang aso na sinasaktan siya sa gusto niya. Tulad ng inaasahan sa Sword God. Hindi nakakagulat na patuloy na tinatawag ni Feng Xiaotian si Kuya. Naputol ang dila ni Jerose. Alam kong maglalakas loob lang si Brother Ye Fan na makialam kung sigurado siya. Tuwang-tuwa si Shilanyo. Pagkatapos ng kabayo, ngayon lang ako nanginginig sa takot. Malamig na bamantong hininga si Jian Yuzo, ngunit hindi niya maiwasang magpakita ng bakas ng bulala sa kanyang mga mata. Si Xiao Wang ay may matagal na takot. Bagamat sa tingin niya ay napakalakas ni Ye Fan, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas. No wonder. Ipagkakatiwala siya ni Zizi, bulong ni Xiao Wang. Paulit-ulit na lumiwanag ang mga mata ni Su Qingzhou. Tumingin siya kay Taikang at lalong naghinala sa isang bagay. Ngunit sa sandaling ito, mahinahong sinabi ni Ye Fan, huwag kang magpanggap na patay na, lumabas ka. Nang matapos siyang magsalita, may nakita siyang espasyo. Bukas ang pinto. Ang Asher Dragon Soul ni Feng Jishao ay biglang sumabog, at ito ay isang dagandong ng dragon na dagandong kay Ye Fan. Ang isang makapangyarihang dragon ay kahanga-hanga, ngunit hindi gumalaw si Ye Fan. Ang mental shock na ito ay wala sa kanya. Halos sa isang kisap mata, muling na-condense ni Feng Jishao ang kanyang katawan. Sword God. Minamaliit ko ang iyong lakas, ngunit hindi mo naman turn para magalit. Ang mga mata ni Feng Jishao ay puno ng kabangisan, at isang nakasusuklam na enerhiya na naipon sa loob ng 10,000 taon ay tumaas sa kalangitan. Anong klaseng tao siya? Isang walang katulad na henyo na yumanig sa nakaraan. Ang dakilang pag-iral na kahit nakititing na pagdududa ay hindi pinahihintulutan ay nabawasan sa paggawa ng katangahan sa kanyang sarili sa harap ng milyon-milyong Hongmeng monghe. Nawasak ang katawan, ang kaluluwang dragon lang ang makakatakas. Tila isang kahihiyan ang nabahiran sa sobrang perpekto at maluwalhating resume. Dahil sa ganitong uri ng puot, gusto ni Feng Jishao na durugan si Ye Fan sa 10,000 piraso. Lunukan ito ng buhay. Hindi mapapatawad. Talagang hindi mapapatawad. Sa simula, gusto kong panatilihin kang isang buong bangkay, ngunit ngayon. Wala kang pagkakataon. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Feng Jishao, nagbago ang kulay ng mundo. Chapter 3698 May gap talaga. Ang makapal na ulap ay nagkulog sa kalangitan, at ang kapangyarihan ng mga dragon tulad ni Kang Yan, Tianfeng, Shenlei, at iba pa, ay nagsimulang tumakbo ng ligaw. Yu Tian Shenlang, si Jili Uhei at ang iba pang mga tao mula sa Jiushang Tiaingong ay tuwang-tuwa. Nakabisado talaga ni Kuya ang trick na ito. Haha, ang Emperor Sword na ito ang nagdala nito sa sarili niya. Kahit na ito ay 100 milyon ng kapangyarihan ng dragon, paano ito kakayanin ng isang tao lamang? Isang hindi pa naganap na nakakatakot na pamimilit, ang pumuno sa buong Tianchen Islands. Milyon-milyong mga magsasaka ang labis na natakot kaya't sila ay patuloy na tumakas at nagsakripisyo ng iba't ibang mga instrumento sa pagtatanggol. Feng Jishao, ang matandang magnanakaw, nagtatago siya ng napakalalim. Kinagat ni Zhou Hankong ang kanyang mga ngipin, na pagtanto kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ng kaaway. Nasa panganib si Uncle. Sa estado ng Yu Tian Shenlang, malalampasan niya ang 8 Tribulations Asher Dragon. Sabi ni Xiao Wang na nakakunot ang noo. Paano ito magagawa ng lalaking ito? Akala ko ay ang pagpupulong lamang ng matatanda ni Feng Xiaotian. Galit si Gigi He. Si Feng Jishao ay talagang hindi, ngunit ang kanyang mga kinakailangan para sa kanyang sarili ay napakataas. Mataimtim na sinabi ni Bai Wumeng. Sa sandaling ito, si Feng Jishao ay parang Diyos sa pagitan ng langit at lupa, nakikipag-usap sa langit at lupa at kinokontrol ang kulog at kidlat. Ang kanyang buong katawan ay kumikislap sa kapangyarihan ng iba't ibang magagandang dragon, at ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay tumaas din ng gusto, at ang kanyang buong katawan ay naging mas malaki kaysa sa isang bilog. Sa kabilang banda, si Ye Fan, na nakatayong mag-isa sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihan ng langit, ay parang isang malungkot na bangka sa malawak na dagat, lubhang mapanganib. Sword God, hindi mo dapat galitin ang upuan na ito. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Feng Jishao, mayroon ng libu-libong light spot sa harap niya. Ang Cyan Dragon Crossbow. Dark Shadow Dragon Arrow, White Hot White Rainbow, Golden Thunder King Arrow. Ang lahat ng Dragon Crossbows ay agad na nakast sa 1000 Absolute Mode. 10,000 bituin lang ang nakita ko, na naging torrent,
Direktang nilamon ang figure ni Ye Fan. Ang shockwave na inilabas ng mapanirang dragon crossbow array na ito ay nagparamdam sa milyon-milyong magsasaka na madudurog ang kanilang mga puso. Matapos lumipas ang nakasisilaw na huwagwang, lahat ay tumingin dito, ngunit sila ay natulala. Si Ye Fan ay nakatayo doon, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nanatiling ilang metro kwadrado. Ngunit bukod sa kinatatayuan niya, ang buong martial arts field sa paligid at maging ang Tianchen Island ay naging pulbus. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at sinulyapan si Zhou Hankong, na nakatulala sa kanyang likuran. Hoy, hindi ka pa aalis. Biglang natarante si Zhou Hankong, akala niya ngayon lang siya papatayin agad. Ngunit sa huli, nagpakita talaga si Ye Fan ng Sword Intent Shield, na nagligtas sa kanilang dalawa. Salamat, salamat. Sa wakas ay napagtanto ni Zhou Hankong na hindi siya maaaring maging pabigat kay Ye Fan, dahil talagang nagkaroon ng pagkakataon ng binatang ito na talunin si Feng Jixiao. Nang makitang ligtas na umalis si Zhou Hankong, nabaliw na naman ang mga manunood. Sa ganitong sitwasyon, may oras pa si Ye Fan para protektahan si Zhou Hankong sa likod niya. Hindi ba't tinatamaan na naman nito ang mukha ni Feng Jixiao? Parang sinasabi, Yu Tianchen lang. Wala nang iba pa. Galit na galit si Feng Jixiao, maaari kang mabuhay ng ilang sandali, ngunit ang kaluluwa ng dragon sa upuang ito ay walang kamatayan, hindi ka maaaring manalo laban sa akin. Isang kapangyarihan ng oras ang biglang umakyat sa paligid ni Ye Fan. Kaagad pagkatapos, ang bato sa ilalim ng mga paa ni Ye Fan ay nagsimulang lumamig ng mabilis at naging lumilipad na buhangin. Hindi masisira. Ginamit muli ni Feng Jixiao ang 8 Tribulations Asher Dragon Technique. Sa pilitang pabilisin ang oras, na naglalagay sa kalaban sa isang hindi kanais-nais na kapaligiran para sa pinabilis na pagtanda at pagkapagod. Sa teorya, hanggat ang kawalang kamatayan ay tumatagal ng sapat, ang kalaban ay tuluyang mamamatay dahil sa pagkahapo ni Yang Shou. At dahil ang sariling dragon na kaluluwa ng 8 Tribulations na si Qinglong ay immortal at mabilis na gumaling, wala siyang pakialam sa paglipas ng panahon. Siyempre, hindi inaasahan ni Feng Jixiao na mauubos ang kahabaan ng buhay ni Ye Fan dito, ngunit gusto rin niyang gawing mas mabilis itong ubusin ni Ye Fan. Kasabay nito, nag-teleport si Feng Jixiao mula sa isang espasyo at direktang lumapit kay Ye Fan. Longshao Jiushen. Si Feng Jixiao ay sumuntok, ngunit nagbago agad ang kanyang kilos, ang pagtataas ng kanyang kamay ay ang instant na Longshao Jiushen. Kahit si Ye Fan ay hindi magagamit ang kanyang kasalukuyang cultivation base para pilitin na kainin ang pinakamalakas na ultimate move na ito ng Shenlong. Ngunit, sabay taas ni Ye Fan ang kanyang kamay, at isang high-pressure jet ng liquid sword intent ang sumugod palabas. Pagkakawatak-watek. Pagkatapos ng higit sa 10 layer ng pagkawatak-watek, ang layunin ng Black Gold Sword ay naging isang skybreaking giant dragon, na lumalawak ng daan-daang beses sa isang iglap. Boom! Ang sword intent at ang napakagandang Longshao Jiushen ay pilit na naubos sa hangin. Ang dalawang puwersang sumisira sa mga patay, at ang shockwave na dala nila, ay direktang winasak ang lahat ng nakapalibot na isla. Matapos matuto mula sa Chiyu, ang orihinal na lumikha, ang paggamit ni Ye Fan ng disintegrasyon ay naging mas at mas madaling gamitin. Ang ganitong uri ng face-to-face trick ay wala kay Ye Fan. Maliban kung ito ay ang pagdurog ng kalidad, o umaasa sa lakas ng tunog, sino ang makakalaban sa pagkakawatak-watek? Tama ang nabasa ko. Si Longshao Jiushen ay talagang nablock ng ganito. Itong Sword God. Hindi umalis. Nakatayo siya doon at hindi masyadong gumagalaw. Milyon-milyong cultivator ang gusto ko lang tumakas, nalaman ko na si Longshao ay hindi nagdulot ng bagyo sa loob ng 9 na araw, at naramdaman kong nasira ang aking Ketelusan. Imposible, imposible. Galit na galit si Feng Jixiao, at nagsimulang ipagpatuloy ang pag-atake kay Ye Fan. Time difference, space freeze, ginamit ni Feng Jixiao ang kanyang iba't ibang kakayahan para palakasin ang sarili at pahiniin si Ye Fan. Ngunit si Ye Fan, na umaasa sa proteksyon ng katawan ni Wu Shuang, ay ganap na immune sa mga panlilinlang ni Feng Jixiao. Bang bang bang. Ginamit ni Feng Jixiao ang lahat ng suntok niya, sa harap ni Ye Fan, walang pinagkaiba sa pakikipag-sparring sa mga estudyante. Napabuntong hininga si Ye Fan habang nakikipaglaban, talagang may puwang. Naalala niya ang nakaraang labanan sa Tyrant, at walang pinsala kung walang paghahambing. Ngayon, napakataas na pala ng suntukan ng Tyrant. Namula si Feng Jixiao, pumutok ang kanyang mga daluyan ng dugo dahil sa galit. Ano ang ibig sabihin? Naiinis ka ba sa kanya dahil hindi siya sapat? Sinubukan na niya ang kanyang makakaya, ngunit itong Sword God at Kung Fu ay bamantong hininga at chismis. Ang mga salita ni Ye Fan ay natural na nahulog sa pandinig ng maraming tao. Maliban sa mga tao sa Jiushang Tiaingong na puno ng ayaw at kawalan ng kakayahan, karamihan sa mga manunood ay mahina ang mga paa. Tumingin sila kay Yu Tianchen lang, na nakakaramdam ng kakilakilabot, at tumingin kay Feng Jixiao, na ganap na maladyos. Akala ni Ye Fan ay hindi siya sapat. Biglaan. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi ng isang bagay, Sword God, bakit hindi gumamit ng mga espada? Pagkaraan ng ilang sandali, milyon-milyong manunood ang biglang naunawaan ang problemang ito. Oo.
Hindi pa nabubunot ng Emperor Swordsman ang kanyang espada. Tulala na ang mga mukha, at hindi ko alam kung paano sila ay describe, at malapit ng malaglag ang mga eyeballs nila. Gaano kalaki ang hinahamak ng Sword God na ito kay Feng Jishao? Hey! Haha! Si Feng Jishan ay tumawa ng baliw, nakakahiya. Ang matanda, talagang napahiya siya. Haha! Sword God, isinusumpa kong papatayin ka. Nawala na ni Feng Jishao ang lahat ng ayaw ko nang alalahanin pa, hindi niya basta-basta masisira ang kanyang katanyagan. Dugo. Ipinakita ni Feng Jishao ang kanyang dragon slaying technique, sa pilitang ginamit ang dugo ng dragon para pukawin ang dugo sa katawan ni Ye Fan, na lumikha ng manic turmoil. Kung sakaling ang kapangyarihan ng iba't ibang dragon tulad ng oras at espasyo ay hindi wasto, nilayo ni Feng Jishao na gamitin ang pinaka-primitive na paraan ng panloob na pakikipaglaban ng dragon. Gayunpaman, ang pag-asa sa kanyang sariling katawan ay hindi mahalaga, at ang kaluluwa ng dragon ay walang kamatayan, kaya niya ito. Biglang naramdaman ni Ye Fan na ang dugo ng dragon sa kanyang katawan ay hindi komportable, na parang kumukulo na. Kung magpapatuloy ito, malaki ang posibilidad na pumutok ang mga daluyan ng dugo at sisibog ang katawan. Nang makita ni Feng Jishao si Ye Fan na nakasimangot, natuwa agad siya. Oo naman, para harapin ang sariling mga tao ni Shenlong, dapat niyang gamitin ang dragon slaughtering technique. Ngunit saglit lang natuwa si Feng Jishao, at nagbago ang kanyang mukha. Ang bilis ni Ye Fan ay biglang bumilis ng hindi maisip, at sa ganap na hindi maiwasang bilis ni Feng Jishao, muli niyang hinawakan ang kanyang ulo. Bang! Walang awang dinurog ang ulo ni Feng Jishao sa pagkakataong ito. Ang estado ng Yutian Shenlong ay agad na nawala, at ang walang ulo na bangkay ni Feng Jishao ay nahulog. Milyon-milyong cultivator ang walang oras na mag-react, at iisa lang ang nasa isip nila lumalabas na napakasigla ng laban dahil lang hindi seryoso ang Sword God. Kahit na alam mong nandoon pa rin ang Dragon Soul ni Feng Jishao, lahat ay makaramdam ng kaunting, kawawa, kapag muli silang tumingin sa kanya. Paano magiging parang clown ang marangal na asul na dragon sa harap ng emperador na Eskremidor? Matapos maglaro ng napakaraming mga trick, ang malaking hakbang na nakakasira ng lupa ay hindi kasing ganda ng iba. Naiinip si Ye Fan, kung gusto mong lumaban, lumaban ng gusto, huwag mong sirain ang mood ko. Mabilis na pinalapot muli ni Feng Jishao ang kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, walang pagmamataas sa kanyang mukha. Na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, walang sino man ang nagpahiya sa akin ng ganito. Hinding-hindi ako papayag. Hayaan mong sirain ang lahat ng mayroon ako. Nagpakita si Ye Fan ng lamig sa kanyang mga mata, at lumingon upang tumingin sa direksyon ni Su Qingzhou. Satanas, bago mo makilala ang aking pamilya, papatayin kita. Kabanata 3699 ang dulo ng malaking bato ng yelo. Satanas. Ang lahat sa Human Alliance ay tumingin sa paligid, ngunit wala. Sa sandaling ito, sa isang pintuan ng kalawakan, lumabas si Satanas. 12 nag-aapoy na dark magic wings ang nagmukhang napakalaki ng demonyong haring ito. Sword God, mali ang pagkakaintindi mo. Dahil handa kang ituring ang Diablo bilang kakampi, paanong sasaktan ng haring ito ang pamilya mo? Ngumiti si Satanas, ngunit labis siyang naguguluhan. Paano siya mahahanap kung malapit siya sa mga babaeng iyon sa kanyang paglilipat sa kalawakan? Hindi kaya kahit parallel space ang makikita ng Eskremidor na ito. Noong una ay akala ni Feng Jishao ay kayang lutisin ang maligalig na Emperor Sword na ito, ngunit ngayon ay tila napakasama ng sitwasyon. Anong lahi ka? Wala akong pakialam, nakikita ko lang kung ano ang ginagawa mo. Sinabi ni Ye Fan, kung pinili mong makipag-usap sa amin sa halip na ipadala ang Big Three upang pamunuan ng isang hukbo upang sumalakay, marahil ay nailigtas mo ang iyong buhay. Ngunit ngayon, ang daan-daang milyong mga inosenteng kaluluwa na namatay sa digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Gusto kong bigyan sila ng paliwanag. Nang marinig ito, nawala ang ngiti sa mukha ni Satanas. Lumalabas na ang Sword God ay isang walang muwang na tao. Buong pagmamalaking sinabi ni Satanas, hindi ba sinabi sa iyo ni Gretne na ang haring ito ay immortal? Sa halip na sayangin ang iyong oras, mas mabuting makipagtulungan sa haring ito at kontrolin ang universo ng Hongmeng. Ang ganda di ba? Nang ibuka niya ang kanyang bibig, napapagalitan na si Feng Jishao. Devil, isa ka lang alipin sa upuang ito, at karapat-dapat ka ring kontrolin si Hongmeng. Isang maliit na Diablo sa ligaw, nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na walang kamatayan. Bagay. Nang makita ang lahat ng ito, maraming mga magsasaka ang hindi napigil ang maging malamig at hinamak. Ngumisi si Satan, Feng Jishao, katulad ka ni Zhou Hankong, ngunit isa ka lamang na hakbang para makita ng haring ito ang Petronas. Dahil umalis na ang Petronas, wala ka ng halaga sa aking paningin. Totoo na hindi kayang sirain ng hari ang iyong kaluluwa ng dragon, ngunit kung maglakas loob kang huwag igalang ang haring ito, papatayin ng haring ito ang lahat ng mga dragon na anak at apo ng iyong Jiu Shangtia Ingong. Mabangis na sinabi ni Feng Jishao, kasama mo. Mukhang kailangan na ipaalam sa iyo at sa Sword God kung ano ang totoong Demon King. Bumagsak na lang ang boses ni Satanas, at isang walang katulad na panggigipit ng demonyo ang biglang pinakawalan. Sa isang iglap, nagbago ang mundo.
Ang lumalakas na kapangyarihan ng Diablo ay tumalsik mula sa katawan ni Satanas, itim na apoy, pulang apoy, apoy ng yelo, ang kapangyarihan ng iba't ibang elemento ay nagsabit sa isang nakasisilaw na liwanag na kurtina. Isang itim na mabigat na baluti ang bumalot sa buong katawan ni Satanas, isang pares ng mata lamang ang kumikislap ng eskarlata na dugo. Diyos ng Espada. Hindi ka kailanman itinuring ng haring ito bilang isang kaaway, dahil hindi ka karapat-dapat. Tanging ang mga walang kamatayan at hindi nasisira ang karapat-dapat na makipagkumpetensya sa haring ito. Feng Jishao. Dahil hindi mo kayang patayin ang Sword God, ang haring ito ang gagawa para sa akin. Walang patron saint si Hongmeng, kaya mula ngayon, Hongmeng at ang ligaw, hayaan mo akong, Satanas, protektahan ito. Haha. Ang mahiwagang apoy ni Satanas na may halong hindi mabilang na mga elemento ay sumasakop sa hindi mabilang na bilang sa isang kisap mata. Miles. Welcome sa Purgatorio. Kasabay ng mabangis na pagtawa ni Satanas, ang mahiwagang apoy ay mabilis na nagdulot ng bilangguan ng apoy. Milyon-milyong mga magsasaka ay walang oras na mag-react, nababalot na sila ng mahiwagang apoy nito. Sa itaas ng ulo, sa ilalim ng mga paa, sa lahat ng direksyon, ay lahat ng mahiwagang apoy. At ang cultivation base na inihayag ni Satanas, kahit na hindi kasing husay ng Feng Jishao, ay hindi isang bagay na maaaring kalabanan ng mga ordinaryong Hongmeng monghe. Bilang resulta, maliban kay Yefan na sumunod kay Feng Jishao, ang iba ay wala man lang puhunan para makialam sa labanang ito. Itong si Satanas. Anong halimaw? Bulalas ni Gigi He. Noon, ang pamilya ng Titan ay kapantay nito. Sabi ni Hua Feihua. Ang ambisyon ng lobo, gusto niya talagang lumunin si Hongmeng. Sumimangot si Tai Kang. Mukhang nang harapin nito sina Ailaris at Ailaries, itinuon nito ang enerhiya kay Hongmeng. Mukhang ayaw ni Jelos, at sa huli, ito ay talagang panloob na laro lamang ng ikalawa at ikatlong kaharian. Hindi sila tinuring ni Satanas bilang mga kalaban, ngunit sinusubukan niyang maghanap ng paraan upang makapasok sa mataas na antas ng Hongmeng at kontrolin ang buong universo. Nagplano ng hakbang-hakbang, si Jin Chan ay nakatakas mula sa Shell at naging Zhou Zuli. Kung hindi dahil sa pagbabago sa sitwasyon, ang mga tao ay hindi kasing ganda ng langit, at talagang posible para sa kanya na makita ang Patronus at maging senior member ng Hongmeng. Dahil ginagawa ni Hongmeng na bahagi nito ang angkan ng demonyo, kaya rin ang mga demonyo. Ang ambisyon ni Satanas ay ang maging pangalawang Jane Zizai, o maging ang susunod na patron saint. Sword God, Feng Jishao, hanggat may iniisip ang haring ito, lahat ng tao dito ay mapapawi. Kung may utak ka pa, dapat alam mo kung ano ang pipiliin mo. Puno ng pagmamataas ang tono ni Satanas, dapat kang makadama ng karangalan na may bahagi ang mundong ito sa pinakadakilang hari ng demonyo. Galit na umirap si Feng Jishao, ngunit walang magandang paraan para pigilan ang massacre ni Satanas. Gaya ng sinabi ni Satanas, wala na ang mga tao, ano ang silbi ng pagiging hubad na commander? Nakakalungkot talagang pumatay ng ganito. Biglang bumantong hininga si Yefan. Sword God, ano ang sinabi mo? Akala ni Satanas ay mali ang narinig niya. Sinabi ni Yefan, kahit nagalit ka kay Ailaris, maaari kitang ipadala sa Juyuan at bigyan ka ng pagkakataon. Ang lakas na ito ay dapat talagang maging mas kapaki-pakinabang. Mamatay dito. Nas ayang. Ang malademonyong apoy sa mga mata ni Satanas ay lumundag saglit, at pagkatapos ay nginisya niya, ignorante na tao, tila may bulag kang tiwala sa sarili mong layunin ng espada. Alam mo, hanggat may iniisip ang haring ito, mapapawi ang lahat ng babaeng iyon sa buhay ko. Nagkibit balikat si Yefan, pwede mong subukan. Si Satanas ay patuloy na pinupukaw, at natural na hindi niya ito matiis. Ikaw mismo ang nagtanong. Kasabay ng pagbagsak ng boses, may naisip si Satanas, na nagpaplanong gamitin ang mahiwagang apoy upang sunugin ang mga babae hanggang sa mamatay. Ngunit ilang beses itong sinubukan, ngunit walang nangyari. Para bang hindi may parating ng maayos ang mga tagubilin nito kung nasaan ang mga babae. Paano kaya? Bago nagulat si Satanas, ang kulungan ng apoy sa purgatorio sa buong mundo ay mabilis na naglalaho. Milyon-milyong monghe ang namangha at naligtas. Maraming tao na nakatingin lang kay Yefan nang hindi kasiya siya ay may halong damdamin at hindi alam kung paano pakitunguhan si Yefan. Ilang metro na ang layo ni Yefan kay Satanas. Ang iyong mga mahiwagang kasanayan ay napakalakas, ngunit sa harap ko, ito ay walang kabuluhan. Hindi ka panipaniwala ang mga mata ni Satanas, alam mo ang mga batas ng haring ito. Bigla nitong nalaman na hindi nito alam kung kailan ito sumulpat sa tabi. Isang manipis na layer ng layunin ng espada. Ang layunin ng espada na ito ang nagtakpan ng lahat ng iniisip nito at hindi may parating. Ginamit lang ni Yefan ang small-scale blocking effect ng Frost Cold. Bagamat sinadya mong itago at ginamit ang iba't ibang kakayahan para lituhin ang publiko, sa tahasang pagsasabi, ang iyong pagkakakilanlan bilang hari ng kayabangan, ay naglabas na ng maraming impormasyon. Lahat ng gusto mo ay ibibigay sa iyo. Kaya kapag mayroon kang mga ideya, ang mga tao sa paligid mo ay magbabago ng kanilang mga ideya, at kahit na ang ilang mga bagay ay magbabago ng naaayon.
Maaari kang maging ilusyon dahil sa iyo, ang pag-iisip ay Majing Zhou Zuliang, kaya natural na maging ka. Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay lumabas, ang ilang mga tao mula sa Bihan Temple at Xuanming Clan ay pinagpapawisan ng malamig sa kanilang likuran. Pilit na pinakialaman ng kanilang mga iniisip. Hindi nakakagulat na hindi siya kilala ni Zhou Zuliang, ngunit tila sa kanila siya, kakaiba. Sa sandaling ito, ginugulo ni Ye Fan ang enerhiya sa paligid ni Satanas, sinisira ang orihinal na mga patakaran, at natural na ang mahiwagang kakayahan ni Satanas ay hindi maipapakita ng maayos. Hey, biglang napangiti si Satanas. Sumimangot si Ye Fan, mali ba ang nakita niya? Makahulugang sinabi ni Satanas, Diyos ng Espada, ikaw ay talagang makapangyarihan, ngunit ang iyong nakita ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo ng batas ng haring ito. Kabanata 3700 sa tingin ko kaya ako nandito. Sa tingin ko, kaya nandito ako. Nang hindi naghihintay na magsalita si Satanas, sinabi ni Ye Fan, iyan ang gusto mong sabihin, hindi ba? Natigilan si Satanas, at matapos maalala ang mga salita ni Ye Fan, ngumiti siya at sinabing, tama. Tama ka sa pagkakataong ito. Dahil alam mo ang mga alituntunin ng haring ito, mas dapat mong maunawaan na hindi matatalo ang haring ito. Hindi ito mapapatay. Tumango si Ye Fan. Sa teoryang, oo, halos walang paraan upang patayin ka. Ang pagkamataas ni Satanas ay nangangahulugan na hanggat gusto nito, ito ay maisa sa katuparan. Ngunit ang malaking problema ay kung sa tingin mo ay si Satanas ay umiiral, siya nga. Sa madaling salita, kapag gusto mong patayin si Satanas, nakilala mo na si Satanas ay buhay. Bagamat ito ay katulad ng masasamang kasanayan sa magic ni Belial, si Belial ay limitado lamang sa masasamang pag-iisip, at ang dalisay at mabait na karakter ni Angel ay mapipigilan. Sa mga tuntunin ng epekto, ito ay lubos na naiiba sa kay Satanas. Kung hindi, si Belial ay hindi mapapailalim kay Satanas, tiyak dahil pinipigilan ng batas ng pagmamataas si Belial. Ang pagpatay kay Satanas ay pagkilala na si Satanas ay umiiral. Kung mas marami kang pumatay, mas nabubuhay ito. Ito ay katumbas ng isang kabalintunaan. Halatang gusto niyang patayin ang hari ng demonyong ito, ngunit dahil sa ideyang ito, hindi niya ito kayang patayin. Bilang karagdagan, sa nakakatakot na laman at paglilinang ni Satanas, kakaunti ang mga tao na makakapantay sa kanya sa mga tuntunin ng matinding kapangyarihan. Sa paksa, kailangang talikuran ni Satanas ang ideya ng pamumuhay. Dahil si Satanas ay hindi maaaring mamatay hanggat sa tingin niya ay ayaw niyang mamatay. Maliban na lang kung maubos mo ang cultivation base ni Satanas, hindi maiisip ni Satanas kung pagod na siya. Ngunit sa pagsasagawa, ito ay halos imposible. Ang isang digmaan ng Outrisayon ay nangangahulugan na si Satanas ay may oras na gumawa ng labis. Pagpapanumbalik, pagpatay ng mga bihag, at pagsira sa likuran ng tahanan ng kalaban. Kahit na talagang natupok si Satanas, maaaring nawasak niya ang kanyang tahanan at bansa, at wala nang natitira. Minsang sinabi ni Gretne na ang 10 Feng Xiaotian ay hindi maaaring manalo laban kay Satanas, at iyon ang katotohanan. Kahit nahabulin ni Feng Xiaotian si Satanas hanggang sa pumatay, tatakas lang si Satanas. At kahit na talagang kinubkob si Satanas, kung paano itanggi si Satanas at patayin si Satanas ay hindi pa rin nalulutas na problema. Malapit na. Ngumisi si Satanas, kung may makakapatay sa haring ito, hindi mangangahas ang haring ito na pumunta sa Hongmeng ng mag-isa. Hanggat iniisip mo ang haring ito, hanggat hindi sumusuko ang haring ito, hinding-hindi mo papatayin ang haring ito. Kailangan talagang aminin ni Ye Fan na sa nakaraan, wala siyang magagawa kay Satanas. Pero, iba na ngayon. Thunderblade. Bawasan ang oras. Direktang itinaas ni Ye Fan ang isang higanteng talam ng banal na kulog, at naglaslas ng isang espada sa gitna ng kidlat at kulog. Ang nakapalibot na kalawakan ay nagyelo sa isang iglap, at si Satanas ay malinaw na may ilang mga nagawa sa kapangyarihan ng kalawakan, ngunit hindi siya nagmamadaling umiwas. Sword God. Tingnan mo ang haring ito, paano mo ako mapapatay? Sa ligaw na tawa ni Satanas, naputol na ito ni Thunderblade sa kalahati. Ang Thunderblade, na isinasama ang walang kapantay na layunin ng espada, ay hindi makatiis kahit ang pinalakas na laman ng katawan ni Biman. Ang malaking katawan ng malaking Diablo ay napunit, at maging ang demonyong kaluluwa ni Satanas ay direktang nahati. Haha, Sword God, disipulo ka lang. Tumawa si Satanas, at ibabalik na sana ang demonyong kaluluwa, ngunit hindi siya makatawa sa isang kisap mata. Ito, paano kaya? Gaano man ito inayos ang kaluluwa ng demonyo, hindi na ito makakabalik sa orihinal nitong kalagayan. Sinira ng walang kapantay na layunin ng espada ang anyo ng enerhiya ng demonyong kaluluwa ni Satanas, upang ang mahiwagang kakayahan ni Satanas ay hindi na may patuloy na maipakita. Si Ye Fan ay isang Stegosaurus, at ang kanyang katawan ay pilit na hinampos dito, na dumurog sa hindi mabilang na piraso ng katawan ni Satanas, Yet at Fan. Ang dalawang kalahati ng demonyong kaluluwa ni Satanas ayon sa pagkakabanggit. Hindi ba nakakapagtaka na hindi ka makarecover ng iyong mayabang? Hindi. Imposible. Dahil alam mo ang pag-iral ko, hindi mo maitatanggi ang pag-iral ko.
Kahit na matatak ako ng layunin ng espada mo, imposibleng mabura ang alaala ko sa isip mo. Ang Satan Demon Soul ay nakipaglaban, puno ng takot at pagkalito. Malamig na sinabi ni Ye Fan, ano ka ba, wala itong halaga sa akin. Sino ka at kung ano ang iniisip mo, wala akong pakialam. Ang yabang mo, sa paningin ko, walang kwenta. Sabi ni Ye Fan, at dalawang hibla ng Blue Gold Sword Intent Flames ang nag-apoy. Napasigaw si Satanas sa sakit at nagpupumiglas, ngunit dahil sa sobrang yabang niya, hindi man lang siya umiwas. Nang ang kaluluwa ng demonyo ay nahati, kahit ang lumalaban ay napakahina. Ang hari ng kay-abangan, namatay siya sa ilalim ng kanyang sariling pagmamataas. Nang makita ang aura ng demonyong kaluluwa ni Satanas na mabilis na naglaho, lahat ng tao sa Human Alliance ay napabuntong hininga ng may damdamin. Napalunok si Jero sa kanyang lalamunan. Marahil ito ay dahil si Ye Fan ay nagpakita ng sobrang dominanteng lakas. Kaya't hindi napagtanto ng maraming tao iyon ay si Satanas. Patay na patay. Si Satanas ay maaaring mayroon pa ring daan-daan o libu-libong mga pamamaraan at iba't ibang mga kasanayan na maingat niyang naipon, ngunit lahat ng mga ito ay walang silbi. Sa harap ng sword intent ni Ye Fan, ang mapagmataas na invincible skill ni Satanas ay wala ring silbi. Basura, basura talaga ang mga demonyo. Nakita ni Feng Jixiao na hindi makagalaw si Satanas, at napagtanto niyang nakahanap na siya ng trash helper. Sword God, inamin ng upuang ito na minaliit ko ang iyong lakas at lumaban sa ibang araw. Alam niyang kahit si Yu Tianxianlang ay hindi kayang talunin si Ye Fan, kaya kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Hindi pa rin siya maaaring mamatay, kaya nagpasya siyang ipagpaliban ang pag-atake. Sabi ko, ang tanging lugar na maaari mong puntahan ay ang Juyuan. Walang pakialam na sabi ni Ye Fan. Bakit, aalis na itong upuan, pwede mo pa bang pigilan? Malamig na sumangot si Feng Jixiao, iniunat ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang asul na dragon, na isang anino ng dragon. Pero bago pa lang mabuksan ang pinto ng kalawakan, pilit na isinara ang pinto. Agad na lumitaw si Ye Fan sa harap ni Feng Jixiao at binasag ang espasyo gamit ang isang sampal. Ang mukha ni Feng Jixiao ay naging maputlang berde, ito. Anong klaseng abnormal na bilis at lakas? Mukhang wala kang naisip. Malamig na sabi ni Ye Fan, nasa harap ko ka, parang basura mong anak. Bago pa siya matapos magsalita. Muling tinapik ni Ye Fan ang ulo ni Feng Jixiao. Pati ugat ng leeg ay nabasag. Wala nang oras si Feng Jixiao para mag-react, kaya hindi niya napigilan ang suntukan na galaw ni Ye Fan sa pangangatawan ng dragon. Dragon Coffin Blood Treason. Ipinakita ni Ye Fan ang kanyang mga kasanayan sa pagpatay ng dragon na sinamahan ng layunin ng espada, at ibinalot kay Feng Jixiao ang kaluluwa ng dragon at ang kabaong na itim sa dugo. Kahit na i-condense ni Feng Jixiao ang kanyang katawan sa loob, patuloy lang siyang kukuha ng dugo, at hindi matiis ang sakit. Pinatatag ni Ye Fan ang wuswang sword intent at direktang tinataka ng coffin board. Bilang resulta, hindi makakalipad si Feng Jixiao. Milyon-milyong tao ang naging manhid nang makita ang lahat ng ito. Ang marangal na asul na dragon para sa 8 kalamidad ay binugbog ng walang galit. Isang grupo ng mga tao mula sa Jiuxiang Tiaingong, ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng lupa, at pakiramdam nila ay madilim ang kanilang mga mata. Sina Ji Liuhei at Shi Sanchuan, at iba pa, ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na umakyat para iligtas ang mga tao. Tito, gusto mo ba talagang ipadala si Feng Jixiao sa Juyuan? Tanong ni Xiao Wang. Hindi masama, tumanggo si Ye Fan. Mapanganib ba? Hayaang bumalik ang tigre sa bundok. Hey! Sabi ni Ye Fan, kung mabubuhay siya, malugod ko siyang babalikan at kagatin ako. Tumingin si Ye Fan sa paligid, at dahan-daang lumapit ang milyon-milyon. Ang trail, napagtanto na mayroon pang dapat gawin. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mabibilang-bilang kanyang mga tao sa hinaharap. Nakita ni Xiao Wang ang problema at nakangiting sinabi, Tiyo, pamilyar ako sa Juyuan. Tatakbo ako. Dahil sa espesyal na lokasyon, ang paligid ng Juyuan ay lubhang mapanganib, at hindi ito maaaring i-teleport sa kalooban. Kailangan itong umasa sa paglipad, o magtatagal ito ng ilang oras. Sword God. Ang matandang ito ay handang gawin ito para sa iyo. Si Zhou Hankong ay mukhang nagsusumamo. Kahit na hindi niya kayang patayin si Feng Jixiao mismo, gusto pa rin niyang ipadala ang taong ito sa Huangquan. Hindi, kahit na pansamantalang hindi makalabas si Feng Jixiao, ngunit para maging ligtas, hahanap ako ng mas maaasahang tao. Sumimangot si Zhou Hankong, Sword God, para pigilan si Feng Jixiao na makatakas. Ang Jiuxiang Tiaingong ay mananakawan ng mga tao, maliban sa akin at kay Xiao Wang, na. Bago pa siya matapos magsalita, biglang lumitaw ang pamimilit na nagpakilig sa kanya. Isang matipunong lalaki na may blonde na buhok at may vest, na may hawak na controller ng laro sa kanyang kamay, ang lumitaw sa harap ni Ye Fan na may malungkot na mukha. Ye Fan, ano ba? Kinakalaban ko ang amo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell. Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3